Siya ay nagpakalbo upang siya ay lumakas dahil sawa na siya sa panghahamak sa kanya at pangbubugbog. Nagsimula ang kwento sa isang kotse na bumabaybay sa kalsada, habang abala ang isang batang lalaki sa paglalaro sa kanyang telepono. Siya si Hilso, at paulit-ulit siyang pinagsasabihan ng kanyang mga magulang na itigil ang paglalaro. Gayunman, hindi siya sumasagot. Sa patuloy nilang paglalakbay, pumasok sila sa isang lagusan. Muling iginiit ng ina na makinig siya sa kanyang ama, habang tinitingnan naman siya ng lalaki sa salamin at napabuntong hininga. Tahimik na inusal ni Hilso na marahil ay nagsisisi ang ama na siya ang naging anak. Lalo't matindi ang hirap na dinaranas niya sa patuloy na pambubuli sa eskwela. Sagot ng ina, kung muli siyang apihin ng mga estudyante sa lilipatang paaralan, maaari naman siyang tumigil. Nais lamang niyang maging maginhawa ang buhay ng anak. Ngunit tinawag ni Hilso na kasinungalingan yon, sinabing nakiusap pa nga ang ina sa ama na ilipat siya. Hindi na siya sinagot ng ina, kaya bumalik siya sa laro. Nang matalo, matagal niyang tinitigan ang screen na nagsasabing game over, at lihim na inisip kung dapat na ba niyang tapusin ang lahat. Nagbago ang tanawin at lumitaw ang pasukan ng six-gate school. Mabagal na naglakad ang bida, na pilit nilalabanan ang kagustuhang tumakas. Pati sa sarili ay nagdasal siya na sana ay magkaroon ng lindol para hindi na niya kaharipan ang bagong araw na ito. Nang ipakilala niya ang sarili bilang Lehilso at susubukang tapusin ang kanyang pangungusap, agad niyang naisip na sana tumigil na ang oras para walang mangyaring masama. Ngunit laking gulat niya nang biglang palakpakan ng mga estudyante ang kanyang pagdating. Itinaas niya ang ulo at narinig na sinasabi nilang nakakatuwang magkaroon ng estudyanteng galing sa malaking lungsod. Maya-maya, lumapit ang isang estudyante kasama ang isa pa. Sanay na sa masamang trato, inakala ng bida na sisimula na siyang pahirapan. Sa halip, tinapak lamang siya sa likod at nagpakilala, si Dil, na nagyayang pumunta sila sa tindahan para ipasyal siya. Laking pagtataka ng bida dahil iyon ang unang pagkakataon na may sumama sa kanya na parang tunay na kaibigan. Sa paglalakad, napansin niya ang makakapal na kilay ng isa pa nilang kasama at pabirong sinabi na parang kay Rock Lee. Sagot ni Dil, may kakaibang ganda rin naman yon. Nagsimulang mag-isip ang bida kung bakit tila napakabait ng lahat sa paaralan, at unang beses niyang naisip na baka posible talagang magkaroon siya ng tahimik na buhay dito. Ngunit nang mabangga niya ang isa pang estudyante, biglang sumikip ang dibdib niya sa kaba. Sinabihan siyang nabasa ito, dahilan para magpanik ang bida at mag-sorry ng paulit-ulit, sinabing lilinisin niya yon. Sa kanyang pagkabigla, ngumiti lang ang estudyante at sinabing ayos lang at salamat sa alok. Muling natigilan ang bida, iniisip na baka nga pwede siyang mamuhay ng normal dito. Tumunog ang kampana, hudyat ng pagtatapos ng klase. Tahimik siyang nagmuni-muni kung gaano kaiba ang kapaligiran dito, ang dating takot ay tila walang saysay. Inamin niya sa sarili na masaya siyang lumipat. Ilang sandali pa, lumapit si Dil sa kanyang mesa at tinanong kung may plano siya sa gabing iyon. Nang sumagot siyang wala, nagyaya si Dil na maglakad-lakad. Habang binabaybay nila ang lansangan, napansin ng bida na medyo malayo na ang kanilang nararating. Nagtanong siya kung saan sila papunta, ngunit sagot ni Dil ay may lugar lang siyang gustong ipakita, isang bagay na dapat daanan ng bawat bagong estudyante. Medyo nagduda ang bida, lalo na nang mapansin niyang papalayo sila mula sa sentro ng syudad. Tinanong siya ni Dil kung marunong siyang magboxing o lumaban. Sumagot siya ng hindi. Tumawa si Dil at sinabing kakailanganin niya ng tapang para sa pupuntahan nila, kaya kailangang magmadali. Noon niya napansin ang maraming peklat sa katawan ni Dil. Parang bumalik ang lahat ng alaala ng kanyang mga pinagdaanan sa ibang paaralan. Muling nanambalik ang takot na baka saktan din siya ni Dil. Huminto siya at sinabing kailangan na niyang umalis, ngunit hinawakan siya ni Dil sa balikat at sinabing malapit na sila, hiling na kahit silipin lang. Sa huli, hindi na nakatanggi ang bida at sumama hanggang sa makarating sila sa isang bodega. Pagdating doon, ramdam ng bida ang pagkatalo at pagkadismaya sa sarili. Binuksan ni Dil ang pinto at agad bumungad ang malalakas na sigawan at hiyawan mula sa loob. Sa takot, pumikit ang bida. Ngunit nang dahan-dahan niyang imulat ang mga mata, tumambad sa kanya ang isang tagpo ng underground fight event. Fan ng estudyante ang lugar, at kitang-kita niya ang isang manlalaro na tinamaan ng malakas na ikot na hampas, dahilan para mapatigil siya sa pagkakasilip. Napatawa si Dil, sinabing mukhang nagulat siya,
at malugod siyang tinanggap sa tinatawag nilang school fight arena. Mula sa itaas ng arena, may isang lalaking tumawag kay Dil at tinanong kung sino ang bagong kasama. Siya si Jen Chung, ang presidente ng paaralan. Ipinakilala ni Dil na bagong lipat lang ang bida ngayong araw. Sa isip ng bida, napakalaki at tila masyadong matanda si Chung para maging estudyante. Samantala, hinamon ni Rock Lee, ang estudyanteng may kakaibang kilay, si Dil sa laban para gantihan ang panunukso nito sa kanyang hairstyle. Tinanggap ni Dil ang hamon. Lumapit si Chung sa bida, binati siya at tinanggap sa paaralan, kasabay ng masiglang hiyawan ng mga estudyante. Habang nagsisimula ang laban ni Dil at Rock Lee, nagtanong ang bida kung bakit sila nag-aaway kung magkaibigan naman. Napatawa si Chung at sinabing hindi masama ang mga baguhan. Ipinaliwanag nito na ito ang tunay na mukha ng paaralan, walang bullying, ngunit may karahasang may sinusunod na patakaran. Ang pinakamahalagang patakaran, lahat ng laban ay dapat maganap lamang sa loob ng arena. Nagulat ang bida, tinitigan siya ni Chung at sinabi na halata sa kanya ang pagiging biktima ng pambubuli. Iminungkahi nito na ilabas niya ang bigat ng kalooban sa pamamagitan ng pakikipaglaban, dahil sa loob ng arena, pantay-pantay ang lahat sa harap ng karahasan. Dagdag pa ni Chung, ayaw niya ng mahabang paliwanag kaya sasabihin niya ito ng isang beses lang at dapat makinig mabuti. Unang patakaran, tanging mga estudyante ng 6 gates lamang ang maaaring pumasok. Pagkatapos ng graduation, expulsion, o kusang pag-alis, mahigpit nang ipinagbabawal ang pagbabalik. Kasunod ng unang patakaran, ipinaliwanag ni Chung ang pangalawa. Ang mga laban ay palaging isa laban sa isa at mahigpit na ipinagbabawal ang anumang sandata. Ang ikatlong patakaran, ang mga kasapi ng Guidance Council ang nagsisilbing referee. Bigla, isang tinig ang umalingaw mula sa karamihan, ang binata mula sa kantina. Tinatawag ang bida at tinatanong kung saan ito napunta. Agad siyang nakilala ng bida. Sinabi ng binata na gusto niyang makipaglaban bilang kabayaran sa gastusin sa paglilinis. Napangiti si Chung at sinabing mukhang mayroon na itong kalaban. At mas mabuting matuto sa pamamagitan ng praktikal na karanasan. Idinagdag ni Chung ang ikaapat na patakaran, anumang uri ng karahasan sa labas ng arena ay ipinagbabawal. Kapag may alitan, dapat itong tapusin sa loob ng ring. At ang huling patakaran ay simple, mag-enjoy at huwag matakot sa loob ng arena. Hindi maintindihan ng bida kung paano niya magagawang mag-enjoy sa ganitong kalagayan. Itinaas ng referee ang kamay bilang hudyat ng pagsisimula ng laban. Tumingin ang bida sa kalaban at agad na nakaramdam ng matinding kaba. Sanay na sa 3 taong pambubuli, malinaw ang utos ng kanyang instinct, tumakbo. Patuloy ang hiyawan ng mga estudyante, may ilan pang nagsabi na malas ng bagong bata dahil napili siya ni Kangan, kilala sa kanyang kalupitan. Tinitigan siya ni Kangan at tinanong kung hindi ba siya mauunang umatake. Sinasabing bibigyan niya ito ng abante dahil unang laban pa lang. Ngunit nanatiling nakapako sa takot ang bida, hindi makagalaw. Napangisi si Kangan at sinabing kung hindi nito gagamitin ang pagkakataon, siya na ang kikilos. Mabilis itong sumugod. Nagsimulang manginig ang bida, namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Mula sa kasab-ikan, naging pagkamuhi ang reaksyon ng mga nanunood, nang makita nilang nabalot ng suka ang katawan ni Kangan. Napahinto si Kangan at napagtanto ang nangyari, habang nagtatawanan ang mga estudyante. Humiling ito ng tuwalya para tulungan ang bida. Lubos na napahiya at bagsak ang loob, mahina niyang sinabi na hindi siya kailanman nakapagbitiw ng kahit isang suntok sa buong buhay niya. At hindi niya kayang gawin ito. Nagbago ang tanawin patungo sa banyo ng paaralan, kung saan ilang estudyante ang nag-uusap tungkol sa laban, tinatawanan at tinatawag itong nakakahiya. Nasa loob ng cubicle ang bida, tahimik na nakikinig at napagtatanto na tapos na siya. Inisip niyang normal lang ang paaralan ngunit ngayon malinaw na malayo ito sa normal. Kahit sinabi ni Chung na mag-enjoy, alam niyang hindi iyon mangyayari. Naiisip na niya ang maaaring kahinatnan kinabukasan, ngunit dahil hindi na siya pwedeng maging biktima ng bullying sa labas ng arena. Pinilit niyang magpakatatag, muling nagbago ang eksena. Si Chung ay nagpupush up na may 2 estudyante sa kanyang likod, umabot sa bilang na 999 at hirap sa huling ulit, ngunit nagawang tapusin hanggang 1,000. Tahimik na nanunood ang bida, nagtataka kung paano ito naging isang high school student. Napansin siya ni Chung at tinanong kung may sasabihin.
Nagatubili ang bida, ngunit kalaunan ay nagsabing may tanong siya tungkol sa fight arena. Tinukso siya ni Chung kung may ibang kasanayan ba siya bukod sa pagsusuka. Hindi pinansin ng bida ang biro at seryosong sinabi na hindi talaga siya marunong lumaban sa arena. Tumahimik ang mga nakapaligid. Nagulat si Chung at tinanong kung bakit, sabay banggit na hindi man lang ito nasaktan sa nakaraang laban. Nakayuko ang bida at umamin na wala siyang tiwala sa sarili. Wala siyang kinamumuhian at hindi niya nakikita ang kasiyahan sa laban. Hindi rin niya maintindihan ang layunin ng arena at tinanong kung maaari bang hindi na siya sumali. Ipinatong ni Chung ang kamay sa balikat ng bida at malamig na sinabi na ibig sabihin nito ay maaari na niya itong bugbugin kahit kailan. Nalito ang bida at nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit hindi ito sinagot. Sa halip, idineklara ni Chung, bilang presidente ng paaralan, na hindi na protektado ng arena ang bida. Nagpatuloy ang buhay sa paaralan, ngunit mas lalo lang natakot ang bida sa maaaring mangyari. At dumating nga ang kinatatakutan, lumapit si Kanggan, sinabing narinig niya ang desisyon ng bida na huwag lumahok sa arena. Walang paabi, hinampas nito ang mukha ng bida sa mesa. Tumatawa, sinabi ni Kanggan na tuturuan niya ito kung ano ang ibig sabihin ng ganoong desisyon sa paaralang ito. Idineklara niyang kailangan niya ng alipin at ngayon ay pagmamay-ari na niya ang bida. Walang sino man ang nakialam habang paulit-ulit na sinasaktan ang bida. Pinuri ni Kanggan ang sariling lakas, at may estudyanteng nagsabing narinig niya na lumipat ang bida dahil sa bullying. Tumawa ang isa pang kaibigan ni Kanggan at sinabing malinaw na malinaw yon, dahil napakaduwag ng bida. Iniutos ni Kanggan na pumunta ang bida sa kanyang klase tuwing oras ng pahinga. Hindi napigilan ng bida ang mapaiyak habang nagpapatuloy ang pambubugbog sa likod ng silid-aralan. Lumipat ang eksena sa opisina ng guro, kung saan maririnig ang bida na nakikipag-usap sa isang guro. Sinasabing balak na niyang tumigil sa pag-aaral. Ipinaliwanag niyang pinaghahandaan na niya iyon at kukuha na lamang siya ng pagsusulit para sa diploma. May bakas ng pagkatalo sa kanyang mukha nang magpaumanhin siya sa pamilya, inaamin sa sarili na isa siyang walang silbing anak. Sa paglabas niya ng paaralan, habang binabagtas ang gate, nagmuni-muni siya na tapos na ang kanyang buhay sa paaralan. Ngunit hinarang siya ni Chung, tinitigan siya at tinanong kung bakit hindi siya lumalaban. Humingi ito ng paliwanag. Nagatubili ang bida, ngunit kalaunan ay yumuko at nag-sorry. Sinabi niyang hindi ito mauunawaan ng isang tulad ni Chung na nahuhumaling sa pakikipaglaban. Inamin niyang may matindi siyang trauma mula sa karahasang naranasan, na matagal siyang binyuli, at ngayon gusto na lamang sumuko dahil sinubukan na niya ang lahat. Ipinatong muli ni Chung ang kamay sa balikat ng bida at mariing sinabi na mas lalong nakakaawa siya kaysa sa inaakala nito. Nalito ang bida at nagtanong kung ano ang ibig sabihin, ngunit hindi sumagot si Chung. Sa halip, naglakad ito palapit at sinabing walang nagsasabing kailangan lumaban siya na parang propesyonal. Kung wala siyang ngipin, dapat gumamit siya ng gilagid. Kung wala siyang lakas, dapat gumamit siya ng tapang. Iyon daw ang tunay na kahulugan ng pakikipaglaban. Hinablat ni Chum ang kwelyo ng bida at tinanong kung ayaw ba niyang ipagtanggol ang sarili. Napaiyak ang bida. Iniisip kung ano ang nagawa niyang mali. Sinabi ni Chum na mali ang iniisip ng bida kung akala niya puro saya at ginhawa lang ang mundo. Binalaan niya na kung patuloy itong magpapakaganyan, mananatili itong talunan habang buhay. Umuwi ang bida ng pagod, paulit-ulit na sinasabi sa sarili na hindi siya mauunawaan ni Chum dahil hindi pa ito naging mahina kailanman. Gusto na niyang sumuko, ngunit bigla siyang hinarang ni Ha, nakangisi at nanunukso. Narinig daw niya na hindi na papasok ang bida simula bukas. Tumatawa, tinanong niya kung paano ito makakaalis nang hindi nagpapalam. Sa tono ng pagbabanta, sinabi niyang mula nang itatag ni Chum ang fight arena ay wala pa siyang nagiging alipin, at kailangan niya ng isang mapagbubuntunan ng galit. Sinabi ni Ha na mali ang iniisip ng bida kung akala nitong matatapos ang lahat sa pag-alis sa paaralan. Inutusan niya itong sumama, at dinala sa isang madilim na eskinita kung saan sinimulan nila itong bugbugin. Nakahandusay na sa lupa ang bida, pakiramdam niya mamamatay na siya, at ang tanging hiling ay tumigil na sila. Narinig niyang binanggit ni Ha na maswerte pa siya dahil kung naroon pa ang kuya ni Kang An, patay na sana siya ngayon. Maya-maya, tinanong ni Ha kung tama ang address na ibinigay sa kanya. Naguluhan ang bida at nagtanong kung ano ang tinutukoy nito. Natawa si Ha,
sinabing hindi siya makapaniwala na ganun kaganda ang bahay ng bida, at binasa ng malakas ang address nito. Nagbanta si Ha na sa susunod ay bibisita sila roon. Biglang tumayo ang bida at tinanong kung ano ang balak nitong gawin sa bahay niya, ngunit pinayuhan lang siyang tumigil kung ayaw niyang kunan ng litrato at ipakalat. Lubos ng desperado ang bida, iniisip kung ano ba ang kasalanang nagawa niya para maranasan ito. Inakala niyang nakaligtas na siya sa impyernong ito, ngunit muli siyang nahila pabalik. Naalala niya ang mga sinabi ni Chum na ang pakikipaglaban ay hindi lang tungkol sa lakas. Noon niya napagtanto kung gaano siya naging duwag dahil hindi man lang siya sumubok na ipagtanggol ang sarili. Hinawakan ng mga bully ang kanyang mukha at napasigaw siya sa sakit. Patuloy siyang tinatawanan at iniinsulto ni Ha. Sa isang biglang galaw, natanggal ng bida ang telepono ni Ha mula sa kamay nito, bumagsak ito sa lupa at nabasag ang screen. Nagulat si Ha. At bago pa ito makagalaw, kinagat ng bida ang kamay nito ng buong lakas. Napa-array si Ha habang mariing binibigkas ng bida na kahit mahina siya, gagawin niya ang lahat para lumaban. Galit na galit si Ha, sinuntok ang bida sa mukha at pinabagsak ito. Ngunit sa gulat ng lahat, muling tumayo ang bida. Hingal na hingal, sinabi nitong baka nga nababaliw na siya. Napansin ni Ha ang determinasyon sa mga mata ng bida. Mariin nitong sinabi na kung mamamatay man siya, isasama niya si Ha. Napatawa si Ha, sinabing kahit ang daga ay lalaban kapag naipit. Tinanong nito kung handa ba ang bida na magpatuloy. Nilapitan siya ng dalawang kaibigan ni Ha, ngunit hindi umatras ang bida. Dumampot siya ng isang dakot na lupa at inihagis sa kanilang mga mata. Sumigaw siya na lumayo ang mga ito. Napansin ni Ha na dinampot pala ng bida ang lupa noong bumagsak ito kanina. Walang oras na sinayang, inutusan niya ang mga tauhan na habulin ang bida. Tumakbo ito nang hindi alam kung saan patungo, ngunit hindi niya namalaya na ang mga paa niya ay nagdala sa kanya pabalik sa fight arena. Bumukas ang pinto at nakita siya ni Chum. Halatang nagulat sa determinasyon sa mga mata ng bida. Buo ang loob nitong idineklara na handa na siyang lumaban. Napatigil ang mga estudyanteng sumisigaw sa paligid, nagulat sa kanyang pagbabalik. Sinabi ng bida na gusto niyang sumali sa fight arena. Huminto sa pinto ang mga bullies na humahabol sa kanya. Ngumiti si Chum, sinabing mas interesante pala ang bida kaysa sa inaakala niya. Pumasok ito sa ring at naghanda para sa laban. Isa sa mga kaibigan ni Ha, si Park Young-go, ang lumapit para harapin ang bida. Nagsimula ang laban at agad na tinamaan sa mukha ang bida, sinundan ng tuhod sa sikmura, at isa pang suntok sa mukha. Sinabi ni Kang An kung inakala ba nito na may magagawa siya sa laban, saka muling sinuntok. Nawala ng balanse ang bida at tinadyakan sa mukha. Habang natatawa, tinanong ni Kang kung ano ang pakiramdam at sinabing siguradong nagsisisi na ito. Ngunit tumingin ang bida sa kanya nang may galit, dahilan para mainis si Kang at utusan siyang ibaba ang tingin. Sunod-sunod na sampal at insulto ang tinanggap ng bida. Sinabi ni Kang na ang talunan ay dapat kumilos bilang talunan at hindi ito isang webtoon. Muling umatake si Kang gamit ang isang paikot na sipa at pinabagsak ang bida. Nagbulungan ang mga estudyante kung nabalian ba ito. Sinabi ni Kang na sana ay hindi pa ito patay. Sa gulat ni Kang, sinubukan pa ring tumayo ang bida. Sinabi nitong baka mamatay siya kung magpapatuloy, ngunit handa siyang lumaban. Sinuntok siya ni Kang, ngunit nakakuha ng pagkakataon ng bida at tinamaan ito ng biglaang headbutt, dahilan para damyugo ang ilong ni Kang. Ang mga estudyante ay nagsigawan sa tuwa, sinasabing mas masaya pa ang laban kaysa sa kanilang inaasahan. Napansin ni Chung na kahit pinapamanhid ng adrenaline ang sakit, malinaw na sugatan pa rin ang bida, ngunit kapansin-pansin ang tibay at tatag nito. Isang malakas na sipa mula kay Kang ang nagpabagsak sa kanya, at habang pinupunasan ng dugo sa mukha, tinanong nito kung may balak bang mamatay ang bida. Sa kabila nito, tumayo pa rin siya ng may determinasyon. Napaisip siya kung ganito nga ba talaga palagi, at kung ang mga grupong kinatatakutan niya noon ay ganoon kalakas. Nagsimula ng isigan ng mga estudyante ang pangalan niya. Nakasiklab ng apoy sa kanyang loob, sumugod siya kay Kang at sinubukang magbato ng isang malakas na suntok. Ngunit nasalubong ito ng uppercut. Unti-unting nagdilim ang kanyang paningin habang idineklara ni Kang na hindi na siya mauuto muli. Nawala ng malay ang bida, at si Kang ang tinanghal na panalo. Kinagabihan, nagising ang bida,
hindi tiyak kung nawalan nga ba siya ng malay. Sa kabila ng lahat, may bahid ng pagmamalaki sa kanyang puso na ipagtanggol niya ang sarili at nakalapat pa siya ng suntok. Gayunpaman, pinagsisihan niyang hindi siya nanatiling kalmado at nagsimulang magmuni-muni kung paano sana siya nanalo kung mas malakas lang siya. Biglang lumitaw si Chung sa tabi niya at tinanong kung malinaw na ba ang isip niya. Napatingin ang bida sa paligid at napansin na silang dalawa lang ang naroon. Ipinaliwanag ni Chung na bilang presidente, tungkulin niyang siguraduhin na walang seryosong masasaktan, at ang arena ay nilikha upang protektahan ang mga estudyante. Sinabi pa niyang ang nangyari ay isang pagbubukod sa patakaran at mula ngayon, hindi na maaaring lumaban ang bida dahil aalis na rin ito sa paaralan. Habang papalayo si Chung, pinigilan siya ng bida at tinanong kung ano ang dapat niyang gawin. Nang may matinding determinasyon, sinabi niyang hindi na siya mag-iiwan sa paaralan at nakiusap na turuan siya kung paano lalakas. Ipinaliwanag niya na nagsimula ang lahat sa isang lumilipad na tsinelas na aksidenteng tumama sa iba. Sa una, inakala niyang walang mangyayari, ngunit nagkatinginan ng ibang estudyante at sabay-sabay siyang sinaktan at hiningian ng pera. Naging laruan siya ng kanilang pang-aabuso, at wala siyang nagawa kundi tiisin. Ngumiti si Chung at sinabing tungkulin din niyang sanayin ang mahihina. Lumapit siya sa bida at tinanong kung handa na ito. Bigla niya itong sinuntok sa tiyan, dahilan para mas amid at umubo ng dugo ang bida sa tindi ng sakit. Babala ni Chung, ito pa lang ang simula, at gagawin niya itong sapat na malakas upang kayanin ang kahit ang kanyang mga suntok. Kinabukasan, ramdam pa rin ng bida ang matinding kirot at naisip kung gaano kalakas si Chung. Naalala niyang pinapapunta siya nito tuwing break. Nang tanungin siya ni Dil kung hindi ba siya titigil, sagot ng bida ay nagbago na ang kanyang isip. Nagbiro si Dil na siguro'y gusto niya na ang arena. Biglang lumapit si Kang at tinawag siyang punching bag. Hindi inaasahan ng bida na makikita niya itong muli, at nang tanungin kung gusto ba niya ng ganti, binalaan siya nitong maghinay-hinay kung ayaw niyang mamatay sa susunod. Naglakad silang magkasalungat ng direksyon, ngunit ramdam ng bida ang panginginig ng kanyang katawan, hindi sa takot, kundi sa galit. Sa bubungan, makikitang sinusuntok siya sa mukha at tiyan ni Chung habang tinuturuan na huwag ipikit ang mga mata at sundan ang mga kamao nito. Ipinagbawal din ni Chung na lumaban siya hanggat hindi tapos ang pagsasanay. Ilang araw ang lumipas, puro suntok at sipa ang tinatanggap niya, tila mas parang bagbog kaysa tunay na pagsasanay. Samantala, sa arena, tinapos ni Kang ang kanyang laban at tinalo ang kalaban ng walang kahirap-hirap. Pinag-uusapan ng mga estudyante na mas naging marahas siya mula nang makalaban ang bida, at tinutukso siyang may kahinaan sa headbutt at pagsusuka. Naiinis, hinamon ni Kang ang sinuman kung sa tingin nila ay may kahinaan siya. Nang walang sumubok, tinawag niya ang kanyang mga kaibigan at tinanong kung nakita nila ang bida. Sinabi nilang hindi ito nagpapakita tuwing break at tila iniiwasan na ang arena. Dito, napangiti si Kang habang naiisip ang pangalan ni Chung, at nagpasya siyang maghanap ng iba pang mahihina upang pagbuntunan ng galit. Lumipat ang eksena, hingal na tumatakbo si Hilsu sa track, halos maubos na ang lakas. Habang kumikilos ang kanyang mga paa, samasagi sa isip niya ang lahat ng bagbog at pasakit na kanyang tiniis. Iniisip kung talagang magpapatibay sa kanya ang ganitong paraan ng pagsasanay. Ngunit sa kabila ng pagod, pinilit pa rin niyang bumilis at itulak ang sarili papunta sa kanyang mga mithiin. Biglang sumulpot ang isang motorsiklo at bahagyang tumama sa kanyang balikat. Huminto ang sasakyan at bumaba ang sakay. Agad na nagreklamo na nasira raw ang kanyang motor dahil kay Hilsu. Ipinunto ng lalaki na kailangan nila itong pag-usapan at humingi ng bayad para sa pagkumpuni. Tumutol si Hilsu, tinanong kung paano niya mababayaran yun at ipinahayag na siya pa nga ang nabangga. Ngunit walang pakialam ang lalaki, sinunggaban ang buhok niya, tinawag siyang walang kwenta, at binigyan ng isang suntok. Kasabay nito, nagtawanan ang mga kaibigan ng lalaki, nagpapatutuo pa na nakita nilang mismong si Hilsu ang tumakbo at sumalpok sa motor. Litong-lito, tinanong ni Hilsu kung ano ba talaga ang nangyayari, ngunit patuloy lang sa pananakot ang lalaki, humihingi ng sagot at perang dala niya. Sa kabila ng sitwasyon, napansin ni Hilsu na wala siyang takot. Naalala niyang ilang beses na siyang binugbog ng isang tunay na halimaw, at mas mabigat pa yun kaysa rito. Tinabig niya ang kamay ng lalaki at sinuntok ito sa mukha gamit ang kaliwang kamao,
nagtanong sa sarili kung bakit siya magbabayad kung hindi naman siya natatakot. Ngunit madaling nasalo ng kalaban ang kanyang kamay. Na may halong pang-uuyam, mistulang walang epekto ang kanyang suntok. Doon napagtanto ni Hilso na mahina pa rin siya. Habang nanunood ang iba, nagsimulang paikat-ikot ang kanyang mga braso, sumisigaw na wala pa talaga siyang alam sa pakikipaglaban, puro pagtanggap ng bugbog lang ang kanyang alam. Muli, nagtawanan ang mga nanunood, kinukutsa siya na para siyang windmill o nalulunod na lumalangoy. Isinuot ng lalaki ang brass knuckles at ngiting demonyo. Inutusan ng kanyang mga kasamahan na hawakan ng mahigpit si Hilso. Binalaan siya na pagkatapos ng bugbog na ito, matututo siyang magpakumbaba. Inutusan pa siyang ipitin ang ngipin habang naghahanda sa suntok. Ngunit bago tuluyang tumama ang kamao, isang anino ang sumulpot at tumama ng malakas na tuhod sa mukha ng aggressor. Umatras ang lalaki, at nanlaki ang mata ni Hilso nang makilala ang kanyang tagapagligtas, si Dil. Napangisi si Dil nang mapagtanto kung sino ang nailigtas niya. Isang tauhan ng grupo ang sumugod, ngunit mabilis na naiwasan ni Dil at sinabayan ng kaliwang hook sa mukha. Isa pa ang sumalakay gamit ang kahoy na pamalo, ngunit tinanggap yun sa braso at sinagot ng isa pang malakas na suntok. Napasigaw ang babaeng kasama ng mga aggressor nang makita ang pagbagsak ng mga kaibigan. Galit na sinumbatan si Dil na iniwan siyang mag-isa, kasabay ng banta na kilala ba niya kung sino sila. Ipinahayag niyang kabilang sila sa pinakamalakas na unang taon ng Dang High School. Ngunit agad siyang pinutol ni Senel, kasama ni Dil, na sinabing mas mabuting sumuko na sila dahil mas lalo lang lalala ang sitwasyon kapag tumawag pa ng kasama. Ipinakilala ni Senel na siya ay mula sa Six Gates High at idinagdag na noong una, nagtaka siya kung bakit kakaiba ang kilos ng loser, pero ngayon malinaw na maling tao ang ginulo nila. Sa narinig, mabilis na sumakay sa kanilang mga motor ang mga kalaban at tumakas. Napailing si Dil, tinawag silang mga hanggal, at saka hinarap si Hilso upang tanungin kung paano siya napasama sa gulo. Makalipas ang kaunting oras, ipinaliwanag ni Hilso ang tungkol sa kanyang espesyal na pagsasanay kasama si Chung. Nagulat si Dil at sinabing seryoso pala siya sa laban. Kinumpirma ng bida ngunit umamin ding mahina pa siya at nag-eensayo lamang ng resistensya nang maabyute ng insidente. Tinukso siya ni Dil sa kakaibang eksenang nakita, ang walang direksyong pagbato ng suntok, ngunit pinuri pa rin ang kanyang tapang sa hindi pagpapakita ng takot. Binigyang babala siya ni Dil na kulang pa ang lakas para lumaban sa marami. Ipinaliwanag nito na kung siya ang nasa kalagayan ni Hilso, iiwasan muna niya ang atake bago gumanti. Dagdag pa niya, naiinggit siya kay Hilso sa pagkakapili sa kanya ni Chung. Para sa isang tumanggi sa arena, mahalaga raw masanay sa kapaligiran, lalo't kakaiba ang paaralang iyon. Doon naalala ng bida ang sinabi ni Senel tungkol sa maling taong ginulo nila, kaya tinanong niya kung bakit biglang umatras ang mga tauhan nang malaman na si Dil ay mula sa Six Gates. Natawa si Dil at sinabing malinaw ang dahilan, kilala ang paaralang iyon. Noon daw, punong-puno ng karahasan ang kanilang kasaysayan. Parang gubat na walang batas. Ngunit nagbago ito nang sakupin ni Chung ang paaralan at likhain ang arena na may sariling mga patakaran. Sa paglipas ng panahon, naging mas organisado ang lahat dahil sa arena na nagsilbing ligtas na labasan ng init ng ulo. Ngunit binalaan din ni Dil na kung mawala ang arena o si Chung, mawawala rin ang saysay ng mga patakaran, at maaaring bumalik ang kaguluhan. Mayroon pa rin daw mga taong naghahangad ng dating kalakaran. Samantala sa arena, isang estudyante ang bumagsak, talunan. Natawa si Yanggo at tinanong kung yun na ba ang kanyang makakaya, saka pumili ng panibagong makakalaban, dahilan lang na ayaw niya ang mukha nito. Nag-aatubili ang tinawag, kaya tinanong ni Yanggo kung tumatanggi ba itong lumaban. Nagtawanan ang grupo ni Kang, sinasabing ganado si Yanggo. Ngunit tinawag naman sila ni Kang na mga walang kwenta na kailangang matuto ng leksyon. Mabilis na sumulong si Yanggo, pinakawalan ng kaliwang hook kasunod ang kanang suntok. Nagmakaawa ng pahinga ang kalaban ngunit hindi siya pinakinggan. At naghanda pa si Yanggo ng malakas na sipa, tinuturing na sobrang dali ng laban. Tumayo si Kang at inutusan ang lahat na magbigay daan, sabay sabing gusto niyang maglibang. Ipinahayag niyang may mga taong puro salita lang at hindi pumapasok sa ring, at ngayong oras na para turuan sila ng leksyon. Nagtanungan ng mga estudyante kung sino ang pipiliin niya, at itinuro niya ang isa sa mga nagkukwentuhan tungkol sa kanya.
Inuutusan itong pumasok agad sa ring. Sa gitna ng patag na liwanag sa arena, nagulat ang bida nang tanungin kung bakit siya ang pinili gayong hindi naman sila magkakilala. Malamig ang sagot ni Kang, walang dahilan, nainis lang siya sa itsura nito. Hinawakan niya sa kwelyo ang bata at tinanong kung balak ba nitong tanggihan ang hamon at magtapos tulad ni Hilso. Sa sandaling yun, pumasok si Cham, halatang iritado, at tumitig kay Kang upang alamin ang nangyayari. Walang bakas ng kaba si Kang at ipinaliwanag na nagbigay lang siya ng hamon ngunit nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Kasunod nito, siya naman ang naghamon kay Chung, tinatanong kung may problema ba roon at binigyang diin na wala siyang nilabag na patakaran. Sa isang alaala, makikita ang nakaraan kung saan kasama ni Kang ang kanyang mga kaibigan. Ipinahayag niya na si Hilso ang unang tumanggi sa combat arena, dahilan upang magkaproblema ito. Ayon sa kanya, basta may braso at binti, maaaring lumaban ang sinuman sa arena, lahat ay pantay sa harap ng karahasan, at iyon ang batas ng paaralan. Maaaring magyabang ang iba, ngunit kung susuriin, sila'y mga duwag na nanunood lang ng laban at kailanman ay hindi lumahok. Pinuri siya ng mga kasama at sinabing nagustuhan nila ang pagbubunyag ni Hilso sa sitwasyon. Nagtanong sila kung ano ang mangyayari kung sila naman ang maghamon sa mga palaging nananakit. Sagot ni Yanggo, mapipilitan ang mga yon na lumaban upang hindi matulad kay Hilso. Sang-ayon si Kang at idineklara na mula ngayon, ang arena ay magiging palaruan nila. Bumalik sa kasalukuyan, muling nagtanong si Kang kay Chung kung may nilabag ba siyang patakaran. Mariing sinabi ni Chung na tigilan ang pagpapanggap at pagkatapos ay ngumiti, humingi ng paumanhin sa kalituhan, at nagbiro na sa susunod, mas maingat siyang pipili. Sa bubungan, sunod-sunod ang mga suntok ni Chung sa bida, tinapos pa ng isang malakas na sipa. Pakiramdam ng bida ay parang mamamatay na siya, ngunit nakayanan niyang manatiling nakatayo at nakapagdepensa. Sinabi niyang hindi na siya gaanong natatakot kumpara noon. Tumugon si Chung na nasasanay na siya sa mga suntok. Sinubukan ng bida na umatake ngunit nakaiwas si Chung. Alam niyang para manalo, kailangan niyang makapagpatama ng isang suntok, ngunit patuloy lamang ang kanyang mga walang direksyong atake. Nainis si Chung, sinampal siya, at sinabihang tumahimik. Naramdaman ng bida na mas masakit iyon kaysa dati, at sinabi ni Chung na kung matututo siyang lumaban ng tama, maaari pa siyang manalo, kahit sa laro sa lumang arcade. Pumunta sila sa arcade at binuksan ni Chung ang pinto. Sa loob, naroon ang isang kalbong lalaki na tinatawag ng ilan na si Bob. Tinuruan ni Chung ang bida na itaas ang kamao sa baba, itago ang baba, at ilagay ang mga paa sa lapad ng balikat, bahagyang nakatiptoe. Ipinakita niya kung paano mag-jab, isang magaan na suntok, at sa straight punch, dapat gamitin ang balakang, balikat, at binti para sa mas malakas na tama. Namangha ang bida sa tunog na parang putok ng baril mula sa suntok ni Chung, at sumubok din siya. Gayunman, nang tingnan ang score, walang pagbabago. Ipinaliwanag ni Chung na sira ang makina at kung walang totoong lakas ang suntok. Hindi ito marehistro. Kailangan niyang tumama ng mas malakas upang makapinsala sa kalaban. Inutusan siya ni Chung na hanapin ang sarili niyang paraan ng pakikipaglaban at huwag magpakita hanggang makuha ang pinakamataas na puntos. Lumipat ang eksena sa isang pagkakataon kung saan kausap ng lalaki ang kanyang nobye sa telepono. Sinabi nito na kailangan na nilang maghiwalay. Naguguluhan siya sa ugali nito at habang naglalakad, nabangga siya ni Yanggo. Humingi siya ng paumanhin ngunit itinulak siya nito, dahilan upang mabasag ang kanyang telepono. Ipinagpilitan ni Yanggo na aksidente yon, ngunit malinaw na sinadya. Inalok ni Rock na ayusin ito sa arena, ngunit bigla siyang umatras at inamin na siya ang may kasalanan. Natawa si Yanggo habang sinasabi ng iba na aksidente lang yun at hindi maituturing na karahasan sa paaralan. Sa loob ng kantina, abalang kumakain ang bida, gutom na gutom at iniisip kung paano niya mapapataas ang kanyang score. Nilapitan siya ni Yanggo, humingi ng paumanhin, at biglang itinapon ang pagkain sa kanyang ulo. May halong panunukso at kasamang malisyosong ngiti, patuloy itong ng asar. Sa labas naman ng kantina, nag-usap sina Kang at Yanggo tungkol sa pambubuli nila kay Rock at kung paano sila nakalusot. Pinayuhan ni Kang na gawin din ito kay Hilso. Sinabi ni Yanggo na siya ang bahala at huwag nang makialam si Kang. Sa loob, hinawakan ng bida ang kamay ni Yanggo, ngunit tinawanan lang siya nito at tinawag na cute dahil marunong na raw siyang lumaban.
Pinagbawalan siya ni Chung na lumaban sa arena hanggang matapos ang pagsasanay. Kaya wala siyang nagawa kundi sumunod. Biglang nagsalita si Deal, na iritadong itinapon ng kanyang tray ng pagkain kay Yanggo, at pabirong sinabi na hindi dapat ginagambala ang kumakain. Nagulat ang bida sa ginawa nito. Sinabi ni Deal na dapat alam ni Yanggo ang kanyang lugar. Tinawag ni Yanggo na baliw si Deal, ngunit ngumisi lamang ito at sinabing hindi yun karahasan sa paaralan, aksidente lang daw, pero gusto rin niyang lumaban. Nang gabing yun, naghuhugas ng damit si Deal habang nagpapasalamat ang bida sa pagtulong. Sagot ni Deal, hindi yun para sa kanya, gusto lang niyang magturo ng leksyon dahil sawang-sawa na siyang makita ang maling asal sa arena. Inamin din niyang matagal na siyang hindi nakapunta roon kaya hindi niya alam ang buong nangyayari. Sa kalmadong tono ngunit puno ng tensyon, tinanong ni Yoso kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag ni Deal na may ilang estudyanteng sinasadya nilang piliin ang mga pinakamahihina para lapastanganin sa arena. Kapag natatakot ang mga ito, ginagamit nila si Hilso bilang halimbawa upang takutin palalo. Ngunit dahil hindi pa nagkakaroon ng pagkakataon ng bida na makalaban ang mga iyon, maganda raw ito dahil maaari na niyang protektahan ang arena. Nag-isip ang bida kung bakit gusto ni Deal na ipagtanggol ang arena, at kung ganoon siya kalakas, dapat ay hindi na yun mahalaga sa kanya. Tinanong niya kung may mas malalim bang dahilan. Inamin ni Deal na dumaan din siya sa madilim na yugto ng buhay, katulad ni Hilso. Sa isang alaala, makikitang nakatayo siya sa harap ng isang palayok na puno ng kung ano-ano habang tinutukso ng isang bully na yun daw ang bagong inumin ng baboy. Pinilit siyang buksan ang bibig at inihanda na para ipainom sa kanya, ngunit biglang may malaking kamay na humawak sa bully at sinabihang maging mabait sa kaibigan. Niligtas si Deal ng isang hindi kilalang lalaki. Nagpasalamat siya rito at tinanong kung sino ito, ngunit iniabot lang ng lalaki ang isang flyer at tinanong kung gusto niyang subukan ng boxing para mabawasan ang timbang. Isa pala itong may-ari ng boxing gym. Mula noon, sinubukan ni Deal ang boxing at tuluyang naadik dito. Unti-unti siyang pamayat, tumatag ang katawan, at nagbago ang anyo. Sa huli, napatumba niya ang bully at napagtanto ng lahat na hindi na nila siya maaaring galawin. Kahit ang mga nagpapakita ng pagiging matapang noon ay mga mahihina rin sa loob. Nagulat si Yoso sa revelasyong dati palang biktima rin si Deal. Tumawa si Deal at sinabing kahit medyo matindi ang mga patakaran ni Chung sa arena, gusto niya ang kalayaang lumaban at pumili ng kalaban. Ipinahayag niyang tatalunin niya si Yanggo at inutusan ng bida na panoorin. Pagsapit ng gabi, nagsimula ang laban. Humarap si Yanggo, nagtataka kung saan biglang nakuha ni Deal ang tapang. Sagot ni Deal, kung lalaban ba siya o puro salita lang. Nagsimula ang round at unang umatake si Yanggo gamit ang jab, ngunit agad itong na-block ni Deal, ikinagulat ng kalaban. Sunod-sunod ang jabs ni Yanggo ngunit walang tinamaan. Nag-counter si Deal, ipinakita ang bilis na ikinagulat ng mga manonood. Napansin ni Yanggo na mas mabilis ito kaysa inaasahan at nagduda kung purong boksingero ba ito. Patuloy ang pag-abante ni Deal gamit ang mga jab, ngunit tinawag ni Yanggo na mahina ang suntok nito. Sinubukan niyang bumawi gamit ang isang malakas na suntok, ngunit na-block yun. Nagbato si Deal ng jab, iniwasan ni Yanggo, at nagtangkang mag-uppercut, isang bitag pala yun, dahil gumanti si Deal ng sarili niyang uppercut. Namangha ang bida sa dominasyon ni Deal habang hindi pa nakakakuha ng malinaw na tama si Yanggo. Nagsimulang magbulungan ang mga manunood, nagtataka kung matatalo na ang walang talong record ni Yanggo. Muling umatake si Yanggo ng sunod-sunod, right overhand, kaliwang hook, at isa pang kanan, lahat mintis. Nainis ito at nawalan ng composure. Tinukso siya ni Deal, sinabing dapat tumama muna ang magaang suntok bago magpakawala ng malalakas. Isang diretso ang tumama kay Yanggo, dahilan upang ito ay mapaluhod. Tinawag siya ni Deal na puro salita lang at inutusan na tigilan ang pambubuli sa arena. Ngunit ngumiti si Yanggo, nagsabing hindi pa siya tapos. Inamin niyang mas magaling sa boxing si Deal ngunit maglalaro na raw siya ng patas mula ngayon. Itinaas niya ang binti at pumasok sa Muay Thai stance. Alam ni Deal na magpapakawala ito ng sipa kaya sumugod siya at nakapagtama ng 2 beses. Dumadaing si Deal, nagtaka kung bakit parang bakal ang binti ni Yanggo nang salubungin nito ang sipa. Sinubukan pa niyang umatake, ngunit binigyan siya ni Deal ng distansya.
Hindi nawalan ng kumpiyansa si Yango at muling sumugod. Naghanda ng sipa ngunit na-block ito, subalit ramdam pa rin ni Dil ang sakit na parang tinamaan ng poste. Sa ikatlong pag-atake, sinalubong ng braso ni Dil ang sipa at doon narinig ang malutong na tunog ng pagkabali. Napatigil ang lahat habang sumakit ang braso ni Dil. Natawa si Yango, tinutokso siya kung natatakot na ba. Naisip ni Dil kung bakit napakalakas ng mga sipa nito, higit pa sa lakas ng mga suntok. Habang nag-iisip, tinamaan siya sa mukha, kasunod ng sunod-sunod na mabilis na suntok na parang eksena sa Dragon Ball Z. Ikinatuwa ni Yango ang wakas ng kanyang serye ng mga tama. Nalito si Dil, napagtanto niyang masyado siyang nakatutok sa mga sipa kaya hindi siya nakaka-react sa mga suntok. Sinabihan siya ni Yango na wala siyang karapatang magturo sa iba kung ganyan siya kaina, saka siya tinamaan ng mababang sipa na nagpabagsak sa kanya. Habang nakahandusay, naghanda si Yango ng isang malakas na sipa patungo sa kanyang ulo, worry pamamaalam. Ngunit bago tumama, isang bakal na paa ng referee ang sumalo dito, matigas na parang bakal ang binti ng tagahatol. Sa arena, mariing sinabi ni Jun na kapag hindi na kayang lumaban ng kalaban, ang pagpapatuloy ay foul. Natawa lang si Yango, sinabing kakasimula pa lang nila ngunit natuwa siya nang matagal na niyang hindi nararanasan. Paglingon niya kay Hilso, napansin niyang marahil yun ang dahilan kung bakit bumabalik ang ilang dating mukha. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, lalo pa siyang natawa at sinabi na mas magiging masaya ang arena, kaya dapat madalas itong dumalaw. Makalipas ang ilang sandali, ay nalalayan ng bida si Dil sa paglalakad. Tinanong niya kung masakit pa, ngunit sagot ni Dil, higit pa sa sakit ay ang inis sa pagkatalo at sa pagtaas ng kumpiyansa ng mga kalaban. Napansin ng bida na lamang si Dil sa simula ngunit nagbago ang lahat nang gumamit ng sipa si Yango. Sang-ayon si Dil at sinabing mas malakas ang mga sipa nito kaysa inaasahan, ngunit may kakaiba sa huling tama na hindi niya maipaliwanag. Pagsapit sa kanilang destinasyon, nagpasalamat si Dil sa tulong at inalok pa ng tubig, ngunit tumanggi ang bida, sinabing may gagawin pa siya. Pinanood siya ni Dil habang tumatakbo palayo, nagtataka kung saan ito patungo sa ganitong oras. Sa isang silid-aralan, nakatitig si Kang sa pinakapangit na pares ng sapatos na may isip, tinatanong kung bakit naroon. Ipinaliwanag ng isa na galing yun sa kanilang grupo bilang pagpapakita ng pasasalamat. Sagot ni Kang, mas pinahahalagahan niya ang talento kaysa pasasalamat. Nangako sila na pagbubutihin pa ang ginagawa. Pumasok si Yango at nagdududa kung papasok pa si Hilso sa eskwela kinabukasan. Tumayo si Kang at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Sagot ni Yango, marahil ay oras na para siya ang bugbugin. Hinawakan ni Kang ang balikat ni Yango at ipinaliwanag na magbabago ang takbo ng mga bagay dahil sa kanya. Nalito si Yango habang naglalakad sila. Ipinaliwanag ni Kang na sa pagkatalo ni Dil, napatunayan nila ang kanilang lakas at nasindak ang mga nag-aakala na sila ay mahina. Kung gagalawin nila si Hilso ngayon, masisira lang ang reputasyon nila. Nang tanungin kung ano ang susunod na plano, iminungkahi ng isa na magpaskil ng mga flyer upang mag-recruit. Tumanggi si Kang, sinabing natalo na nila ang mga freshman ayon sa plano. At panahon na para sa susunod na hakbang. Sa labas ng paaralan, ilang lalaking naninigarilyo ang ipinakilala bilang sina Shoku. Tinanong nila kung sino ang mga bagong dating. Sagot ni Kang, naroon sila upang makipagkita. Tinawanan sila ni Shoku, tinawag na mga bata. Sumagot si Kang na marahil ganun ang tingin nito dahil si Shoku ay kabilang sa isang alamat na henerasyon kasama ang kanyang kapatid. Natauhan si Shoku kung sino ang kapatid ni Kang. Idinagdag pa ni Kang na mula ng eye sideline sila ni Chung. Nagkukubli na lang sila na parang matatanda. Hinawakan ni Shoku ang leeg ni Kang, tinawag itong arogante. Tumugon si Kang na nadidismaya lang siya sa pakiramdam na sila lang ang lumalaban noon at na nagbago na ang panahon. Samantala, nakikipag-usap si Hang kay Chung. Mariin itong sinabi na kailangan nilang makialam sa arena, dahil kung patuloy na aabusuhin ang mga patakaran, mawawasak ang pundasyon nito. Binanggit pa niya ang nakatatandang kapatid ni Kang. Ngunit sagot ni Chung, patakaran ang patakaran. Kahit pa naaabuso ito, tinanong ni Hang kung manunood lang ba siya, ngunit ipinaliwanag ni Chung na kahit ayusin pa niya ang lahat, hindi na muling magiging katulad ng dati ang arena. Napaisip si Hang at napagtanto na tama ito. Tumunog ang telepono ni Chung, si Hilso ang tumatawag mula sa arcade.
Ipinaalala ni Chung na sinabi nitong huwag tatawag hanggat wala pang puntos, tinanong kung sumuko na siya. Ngunit sagot ng bida, yun mismo ang dahilan ng kanyang tawag. Makikitang balot ng dugo ang punching machine na may score na lampas 79. Sinabi ng bida na handa na siyang turuan ni Chung. Matapos iyon, tumakbo siya patungo sa game club, iniisip si Yang at sinasabing kailangan niyang magmadali at lumakas pa. Doon, pinuntirya niya si Bob at walang tigil na tinamaan ito, kahit pa alam niyang mahina ang kanyang suntok. Pinilit niyang ulitin ng libu-libong beses, umaasang makakamit ang lakas na kailangan. Naalala niya ang payo ni Chung na kailangan niyang magpatama ng sapat para magrehistro ang makina, tanda na kaya niyang makapinsala sa kalaban. Inayos niya ang kanyang tindig upang makakuha ng mas malakas na bitaw, at sa isang buong swing, tumama siya sa mukha ni Bob. May malakas na tunog at lumabas ang 3 puntos, unti-unting umakyat sa 20, umabot sa 134, at patuloy na tumataas hanggang sa lampasan ang 4,000. Sa kalaunan, nagsimulang dumyugo ang kanyang mga kamao, napunit ang balat, ngunit tuloy-tuloy hanggang marating ang 79,999. Muling sinabi ng bida na turuan na siya ni Chung. Napangiti si Chung, sinabing mas mabilis ito kaysa inaasahan. Sagot ng bida, wala siyang oras na masasayang. Sinabi ni Chung na mabuti iyon at maaari na silang magpatuloy sa susunod na yugto, ngunit mas mahirap ito at dapat siyang maging handa. Habang sinasabi ito, bumagsak ang ulo ng bida sa kanyang dibdib, tuluyang nawala ng malay. Ngumiti si Chung at sinabing ang pahinga ay bahagi rin ng pagsasanay. Kinabukasan ng gabi, tinanong ni Yang kung iyon na ba ang lahat ng tao sa Fight Club. Napansin niyang hindi pa kalahati ng karaniwang bilang ang naroon. Kaya tinanong kung natatakot ba ang lahat. Isang tinig ang sumagot mula sa gilid, isa itong second-year student council member na nagngangalang Choi. Sinabi nitong kailangan niyang turuan ang mga freshman. Nagulat si Yang at idinagdag ni Choi na simula nang makita niya ang tattoo sa braso nito. Ayaw na niya ito, sapat na raw yun upang maghamon. Kilala si Choi sa paghahanap ng laban sa mabababaw na dahilan. Medyo tumigas ang ekspresyon ni Yang habang mula sa malayo ay maririnig si Hang. Na mariing sinasabi na hindi na sila maaaring magpabeya pa, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Sa pagbukas ng pintuan ng arena, narinig ang tinig ni Shu na nagtatanong kung bakit kakaiba ang hangin sa paligid. May narinig siyang balita na mas masaya raw ngayon sa Fight Club kaya naisip niyang bumisita. Nagulat si Hang sa kanyang pagdating, habang si Shoko naman ay nagsabing hindi niya inasahan na makakakita ng isang second year na nagnanais makipaglaban sa isang freshman. Binanggit pa niya na baka kailangan niyang dagdagan ng kaunting pampasigla ang lugar. Lumapit si Hang at tinanong kung paano siya naglakas loob na pumunta roon. Ngunit sagot ni Shuker ay pareho silang miyembro ng high school. Mariin ang tugon ni Hang na tigilan ang walang kwentang sinasabi dahil may insidente na siyang ginawa noon, at ngayon nagpakita na parang walang nangyari. Sinabi ni Shoko na maaari na lang kalimutan ang nakaraan. Narinig naman ang tinig ni In na nagtatanong kung bakit masyadong seryoso si Hang. Dahil kakaunti na ang tao roon, maganda raw na may mga bagong mukha na sumasali, at tinanong kung sang-ayon si Hang. Malinaw na hindi sang-ayon si Hang at tinawanan pa siya habang tinatanong kung bakit tila takot siya. Samantala, sa isang lugar na may konstruksyon, naglakad si Hilso at tinanong kung anong klaseng pagsasanay ang gagawin niya. Napansin niyang sobrang dilim ng lugar, tila ba may multong lalabas mula sa anino. Sinabi ni Chung na dapat niyang hanapin ang tamang daan. Nagtanong si Yoso kung anong klaseng pagsasanay ang gagawin, at doon ipinaliwanag ni Chung kung narinig na ba niya ang tungkol sa lumang Six-Gate School. Ayon kay Chung, noong araw ay naglalabanan ang mga paaralan sa Janong area para sa titulo ng pinakamalakas. Ang nagwagi ng buong di mapapantayang panalo ay ang kanilang paaralan. Matapos maghari ang Six Gates, umatras na ang iba pang paaralan sa kani-kanilang teritoryo. Nang tanungin ni Hilso kung ano ang kinalaman nito sa kanya, ipinaliwanag ni Chung na kung saan siya nakaupo ngayon ay teritoryo ng Jining Technical School.
Kahit wala ng awayan sa pagitan ng mga paaralan, kapag may pumasok mula sa ibang eskwelahan. Malinaw itong itinuturing na isang hamon. Lubos na nagulat si Hilo. Biglang isinara ni Chung ang pinto ng malakas at nilock ito, sabay sabing bukas ang pinto sa kabilang dulo kaya dapat subukan ni Hilso na makalabas mag-isa. Ayon kay Chung, walang mas hihigit pa sa karanasan ng isang totoong laban. Nagsimulang sumigaw si Hilso, nagtatanong kung ano ang ginagawa nito, ngunit maya-maya'y may narinig na rumaragasang motorsiklo. Mula sa dilim ay lumitaw ang isang lalaki na nagtanong kung sino ang gumagawa ng ingay sa kanyang teritoryo. Nakilala agad ni Hilso ang lalaki pagkapara nito ng motorsiklo, si Sel, ang dati na niyang nakaharap. Ganun din si Sel na agad siyang namukan. Sinabi nitong alam na niya kung saan niya narinig ang pangalan ng eskwelahan ni Hilso at idinagdag pa ni Santa na ibang-iba na ang sitwasyon ngayon kumpara noon. Masaya siya na makita si Hilso doon at nagsimulang tumawa, sinabing matindi ang tapang nito para pumunta ng mag-isa. Isinuot ni Sel ang kanyang brass knuckles tulad ng dati, habang tahimik lang si Hilso. Hinawakan ni Sel ang batok niya at tinanong kung natatakot ba siya. Napansin ni Sel na may mumbling na ginagawa si Hilso, kaya ikinuskus niya ang brass knuckles sa mukha nito, sabay sabing magsalita bago niya basagin ang panga. Doon narinig na dahan-dahan na inuusal ni Hilso ang tamang posisyon, itaas ang kamao sa taas ng baba, panatilihing magkalapad ang pagitan ng mga paa, at magaan ang mga hakbang. Bigla siyang nagbitaw ng isang jab na tumama diretso sa mukha ni Sel. Umabante pa siya habang inuulit sa isip ang mga hakbang sa pagbato ng tamang suntok. Wala nang nagawa si Sel kundi panoorin ang sumunod na hampas na mas malakas kaysa alinmang suntok na naibigay ni Hilso noon. Nabigla ang mga kaibigan ni Sel nang makita itong dumura ng dugo. Ngumiti si Hilso at sinabing gumagana nga ito. Samantala, sa arena, may isang lalaki na natalo at nagmamakaawang pakawalan siya ni Shoku. Sinabi ni Shoko na kung alam lang niyang ganito palakas aya ang lugar na ito, matagal na sana siyang sumali, at hindi niya akalaing ganito kaina ang mga miyembro ng Student Council. Binigyang babala ni Hang na huwag masyadong magpadalos-dalos sa pagpasok sa ring, at iminungkahi na labanan muna ni Shoko ang isang ka-level bago magmalaki. Ngunit sagot ni Shoko, marami pa silang dapat ayusin, sabay binagsak si Troy sa lupa. Ngayon, tanging ang grupo nila at ang Student Council ang natira. Karamihan sa natitirang mag-aaral ay umalis na upang hindi maging target, isang bagay na malinaw na plano ni Kang nang dalhin niya si Shoku. Iminungkahi ni Kang na kung gusto nilang maglaban, mas mabuting mag-set up ng laban sa tamang lugar at hindi sa arena na ngayoy halos walang laman. Wala na raw siyang dahilan upang protektahan ito. Nagsimulang mag-init si Hang ngunit pinutol siya ni Shoko, sinabihang makinig mabuti at iparating din kay Chum. Lalong nag-init ang ulo ni Hang. Samantala, nagpakawala si Hilso ng malakas na suntok kay Sel. Tumakbo ang kaibigan ng tinamaan, galit na galit, at tinanong kung paano naglakas loob si Hilso na umasta ng ganoon sa kanilang teritoryo. Bumitaw ito ng suntok sa mukha ni Hilso. Ngunit ni hindi siya natinag at ngumiti pa, sinabing mahina at walang epekto ang ganoong hampas. Binalik niya ang atake sa pamamagitan ng pagsuntok sa tiyan nito at agad itong tumilapon. Isa pang kalaban ang sumugod na may pang-uuyam, ngunit tinanggap ni Hilso ang hamon. Sa isang malakas na hampas, agad niyang napabagsak ang kalaban. Nagtaka ang lahat kung paano siya naging ganito kalakas, at kung siya pa rin ba ang parehong tao na nakaharap nila noon. Lumapit ang isang babae at tinawag na tanga si Hilso, tinatanong kung alam ba niya ang kagagawang ginawa niya. Sa likuran nito, mas marami pang kalalakihan ang lumapit, at binalaan siya ng babae na tiyak na mapapahamak na siya. Lumapit ang isang lalaking may kakaibang buhok at nagtanong kung bakit may miyembro ng Six Gates doon, sabay mungkahing tapusin na siya. Nagsimulang kabahan si Hilso nang makita ang dami ng kalaban at napagpasyahang imposibleng harapin sila ng sabayan. Kailangan niya ng plano. Tumawa ang babae, sinasabing marahil ngayon lang niya naintindihan ang sitwasyon at handa na siyang durugin.
Biglang tumalon si Hilsu papunta sa motorsiklo ni Sel. Galit na galit ang babae at sumigaw kung ano ang ginagawa niya, inuutusang tumigil. Sa isip ni Hilsu, kung hindi niya kayang labanan ang mga ito ng harapan, kailangan niyang gumamit ng kasangkapan. Umugang ang makina, nalito ang ibang estudyante, at makikitang hirap si Hilsu na umupo ng maayos at kontrolin ang motorsiklo. Natawa sila, tinutokso siyang nakakatawa at kaiya-hiya. Ngunit binitiwan ni Hilsu ang motorsiklo ng sadya, pinasabog ito sa gitna ng grupo at pinatalsik sila. Ipinahayag niyang hindi niya balak sakyan ito, distraction lang ang kailangan niya. Sa gitna ng kaguluhan, sinugod niya ang lalaking may kakaibang buhok at tinamaan ito sa mukha, agad na napatalsik. Doon nalaman na ang pangalan nito ay Kung Suwak. Sumigaw ang iba na hulihin si Hilsu, kaya mabilis siyang tumakbo. Iniisip niyang kung isa-isa lang ang kalaban. Baka may laban siya. Saglit pa niyang naisip ang fight arena, pero naalala niyang kahit wala roon, may pag-asa pa rin siya. Nakakita siya ng mahabang hagdanan at nagsimulang umakyat habang habol siya ng mga kaaway. Nang akala ng mga ito'y na-corner na siya, nakita nila si Hilsu sa itaas, tila nang hahamon. Pinagtawanan siya, iniisip na nasiraan na siya ng ulo. Walang ibang pagpipilian, sumugod ang mga ito pataas, kumbinsidong wala na siyang takas. Ngunit sinalubong sila ni Hilsu ng isang malakas na suntok sa mukha ng unang umakyat. Agad itong bumagsak. Sumunod ang isa para ipaghiganti ang kaibigan, ngunit tinamaan din at natamba. Sunod-sunod ang pagbagsak ng mga kalaban na parang mga bowling pin, at napangiti si Hilsu. Napagtanto niyang mas madali kung isa-isa lang silang aakyat at siya ay nasa mataas na posisyon. Pinabagal ng hagdanan ang pag-atake ng mga ito, at sa bawat bagsak nila ay mas may pagkakataon siyang makatakas. Patuloy niyang tinutulak ang mga ito na huwag magpatumpik-tumpik, ngunit bago pa siya makagalaw, isang mangkok ng ramen ang tumama sa kanyang ulo. Kasabay nito, may isang lalaking humawak sa berendilya, tumalon, at tinadyakan siya sa mukha, dahilan para siya'y gumulong pababa sa hagdanan at bumagsak sa gitna ng grupo. Nagdiwang ang mga estudyante para sa kanilang upperclassman na galit na nagsabing gusto lang niyang kumain ng ramen nang may lumitaw na miyembro ng Six Gates. Medyo nahilo, napabulong si Hilsu na hindi niya inasahan na may tao sa upper floors. Mabilis siyang umatake sa bagong dating, ngunit nasorpresa nang salubungin siya ng tuhod nito sa mukha. Napagtanto niyang mas malakas ito kaysa sa ibang nakalaban niya. Ipinahayag ng upperclassman na bibigyan lang niya ng 10 minuto ang mga estudyante para pabagsakin at iharap sa kanya si Hilsu. Agad siyang sinalakay mula sa lahat ng direksyon. Naiinis ang upperclassman sa pagkaaksaya ng ramen kaya binawasan ang oras sa 5 minuto. Hirap si Hilsu sa pagdepensa laban sa tuloy-tuloy na sipa at suntok, ramdam na lumalamang ang kalaban. Gayunman, kahit nangangatog ang katawan, nagsimulang bumangon. Alam niyang hindi siya uubra kung doon lang lalaban. Sa itaas, narinig ng upperclassman ang isa sa kanyang tauhan na nagsasabing mahina ang mga freshman dahil kailangan pa nilang magtulong-tulong laban kay Hilsu. Sa sandaling yon, biglang sumugod pababa si Hilsu na parang bala. Inabot ang ulo ng upperclassman, at binangga ito gamit ang malakas na headbutt. Napaatras ang upperclassman sa sakit at pareho silang gumulong pababa ng hagdanan. Agad sumugod ang mga estudyante para tulungan siya. Tinatanong kung ayos lang siya. Pilit siyang tumayo at itinuro si Hilsu, inuutusang hulihin agad ito. Binalaan pa niya na kapag pamalya sila, tiyak na pare-pareho silang mapapahamak. Habang tumatakbo, natawa si Hilsu at ipinagdiwang ang kanyang pagtakas. Kailangan na lang niyang marating ang likurang labasan. At gaya ng sinabi ni Chong, bukas nga ang gate. Ngunit bago niya marating yon, narinig niyang may papalapit na motorsiklo. Paglingon niya, nagulat siyang makita ang isang lalaking may berdeng buhok na hinihila si Sel sa lupa habang tumatakbo ang motor. Ngumisi ang estranghero, sinasabing hindi siya makapaniwala na natatalo ng kanyang mga tauhan ang isang mahina tulad ni Hilsu.
Pagkatapos ay nilasap ang labi at sinabing cute si Hilso dahil mahilig siya sa mga kaakit-akit na bagay. Ipinakilala niya ang sarili bilang Heian Juan, pinuno ng paaralan. Habang pinagmamasdan ni Hilso ang eksena, nagtataka siya kung anong klaseng baliw ang magdadala ng tao gamit ang motorsiklo. Samantala, sinabi ni Wong na dumating na ang iba pa. Paglingon ni Hilso, nakita niya ang mga nakalaban niya kanina. Napansin ni Wong na natalo nila si Hilso at tinutukso sila. Si Cell naman, halos mawala na ng malay, nakahandusay sa lupa. Tiningnan ni Wong ang kanyang mga tauhan at binalaan na kung pamaalya pa ulit sila, mauuwi sila sa parehong kondisyon. Nagmamakaawa ang mga ito para sa isa pang pagkakataon, ngunit mariin ang sagot ni Wong na walang sinuman ang dapat humawak sa kanyang biktima. Doon napagtanto ni Hilso na ito ang pinuno ng lugar. Napansin niyang mas maliit si Hang kumpara kay Chong. At mas kaunti ang muscle, kaya baka may tsansa siyang manalo. Nang hindi na nag-aksaya ng oras, sumugod siya at sinimulan ang pag-atake gamit ang kombinasyong itinuro sa kanya ni Chong, na epektibo laban sa kahit sinong kalaban, at sinimulan ito sa isang mabilis na jab. Mabilis na nakailag si Juan, agad na kumukuha ng grappler stance, at muling tinawag na cute si Hilso dahil siya ang unang umatake. Sa isang iglap, isinagawa niya ang mabilis na double leg takedown. Huli na nang mapagtanto ni Hilso ang kanyang pagkakamali. Imbes na basta mat-amba, malakas siyang binagsak sa lupa na may matinding impact. Halos mawalan siya ng malay ngunit sinalo siya ni Hang, nakangisi at nagsabing hindi niya papayag ang bumagsak agad dahil gusto pa niyang maglibang. Sa isang mabilis na galaw, binuhat siya muli ni Hang at binaliktad sa ere, sabay ibinagsak pabalik sa pamamagitan ng isang mabagsik na suplex. Tumama ng malakas ang ulo ni Hilso sa lupa at napalabas ang dugo mula sa kanyang bibig. Pumasok sa isip niya na baka doon na siya mamamatay. Nagtawanan ang mga nanunood, sinasabing karapat-dapat lang sa kanya ang nangyari, ngunit agad silang pinatigil ng isang lalaking may kulay ubeng buhok. Sinabi nitong manahimik sila dahil kapag tapos na si Wang sa kanya, sila naman ang isusunod. Hinawakan ni Wang sa leeg si Hilso, tinatanong kung nawala na ito ng malay, at inutusan siyang patuloy na lumaban. Bigla siyang tinamaan ng sipa sa mukha, si Hilso, kahit hilo, ay nabigkas na paano nakakapagsabi ng cute si Hang kung siya mismo ay ganoon ang itsura. Agad na nag-init ang ulo ni Wang at tinanong kung bakit siya tinawag na cute. Bulong ng lalaking may ubeng buhok sa iba na baka tuluyan ng mamatay si Hilso, dahil noong bata pa si Wang ay madalas siyang pagtawanan sa kanyang tangkad, at ang salitang yun ay bawal banggitin sa harap niya. Hindi pa lubos na nauunawaan ang sitwasyon, naghanda si Hilso para sa susunod na atake. Ngunit bago pa siya makagalaw, inabot na siya ni Wang, bamulong na ngayong tiyak na babagsak siya dahil dadalhin siya sa impyerno. Sa loob ng ilang segundo, nakulong si Hilso sa isang triangle choke, hindi maigalaw ang mga braso at binti habang papahirap ng papahirap ang kanyang paghinga. Ngumisi si Hang, nagpapasalamat dahil naging bago niyang biktima si Hilso. Mula sa gilid, ipinaliwanag ng lalaking may ubeng buhok na Hell Triangle Choke ang tawag sa ganitong galaw. Kapag nahuli rito, hindi ka na makakilos at ganap na mawawala ng depensa. Paulit-ulit na binanata ni Wang ang ulo ni Hilso, inuutusang ulitin na tawagin siyang cute. Noon lang niya naramdaman na maaaring mamatay siya sa laban na ito. Nagulat ang lahat nang unti-unting iangat ni Hilso si Hang mula sa lupa, nilalabanan ang pagkakahawak. Sa determinadong tingin, sinabi niyang hindi siya babagsak doon. Umiikot si Hang sa ere, ngumiti, at sinabing talagang masaya siyang labanan si Hilso. Binago niya agad ang posisyon upang subukang muli ang isa pang choke, bamulong na gusto niya si Hilso at mula ngayon ay kanya na ito. Nagsimulang hinggalan si Hilso. Nahihirapang huminga. Binanggit ni Hang na ang record ng paaralan ay 7 segundo, at gusto niyang makita kung gaano katagal tatagal si Hilso. Ramdam ni Hilso na mawawala na siya ng malay, iniisip na ayaw niyang matalo kailanman sa isang tulad nito. Nang hina ang kanyang mga kalamnan, bumigay ang kanyang mga binti, at sa mayabang na tawa ay idineklara ni Wang na cute na ulit siya.
Hinawakan siya sa braso at sinimulang kaladkarin, sinasabing dadalhin siya para ipagpatuloy ang kanilang laro. Huminga ng maluwag ang mga estudyanteng kanina patakot, iniisip na ito na ang pagkakataon nilang makatakas. Ngunit habang kinakaladkad si Hilso, bigla niyang iminulat ang mga mata. Ipinaliwanag niyang tinatawag itong fainting game, isang kalupitang ginawa sa kanya noon ng kanyang mga umaatake, pusta kung gaano siya tatagal, na natutuwa sa kanyang paghihirap. Noon, ang tanging paraan para mabuhay ay pindutin ang pinky laban sa carotid artery, isang teknik na linggo-linggong pinapalitan. Ngayon, malabo na ang kanyang paningin at unti-unting nawawala ang lakas, ngunit sa paghagod sa lupa ay nakapulot siya ng bato. Narinig ni Hatcha ng ingay at lumingon, ngunit huli na, tumama ang bato sa kanyang mukha at nabasag, dahilan para siya'y madura ng dugo at matamba. Sinamantala ni Hilso ang pagkakataon, bumangon at tumakbo, iniisip na tuluyan na siyang nakatakas. Nakita niya ang gate at sinabi sa sarili na kailangan na lang niyang marating yun. Ngunit hindi siya binigyan ng pagkakataon ni Hatchan, na may matalim na titig at nagtanong kung saan siya pupunta. Nang lumingon si Hilso, nakita niyang papalapit ito na parang walang nangyari, at sa pagkadismaya ay naisip niyang imposible pa rin itong gumagalaw matapos tamaan ng bato sa mukha. Halos abot kamay na ang gate at hindi siya pwedeng mabaigo ngayon, ngunit bigla, isang boses ang pumihil sa eksena. Si Chung na mismo ang kumilos, mariing sinabing sapat na yon. Agad na nakaramdam ng malamig na kilabot si Hatchan sa presensya nito. Sa seryosong ekspresyon, tumitig si Chung at may bahid ng inis sa tinig ng babalaan itong anumang karagdagang atake ay ituturing na panlaban sa Six Gates. Napatigil si Hatcha ng mapansing nasa labas na pala siya ng teritoryo ng paaralan. Napangiti siya at tila natuwa, nagsasabing may kutob siyang may kakaiba kay Hilso, ngunit hindi niya inaasahan na si Chung ang naroon. At sa kanyang palad, gusto nitong lumaban sa kanya. Sa mabangis na ngiti, sumugod si Hatchan, idineklara na tapos na ang panahon ng Six Gates at ngayon ay simula na ng Jinning Shan. Ngunit walang sinayang na salita si Chung. Ang tanging sagot niya ay ang malupit na hampas ng kanyang kamao. Umalingaw-ngaw ang tunog nito na parang putok ng baril. Lubos na nagulat si Hilso nang makita si Hatchan na tinatapon pabalik, may mga ngipin pang lumilipad sa ere. Tiningnan lang siya ni Chung na may paghamak, sinasabing gaya ng inaasahan, walang pinagbago ang mga estudyante ng Jinning Technical, natututo lang magpakumbaba kapag na-knockout. Habang hinihingal, itinaas ni Hilso ang ulo upang tingnan si Chung. Sinabi ni Chung na nalampasan na niya ang ikalawang yugto, at tanging ang huling yugto na lang ang natitira. Kinabukasan, inutusan ni Chum si Hilso na magpunta sa rooftop. May kumpiyansa itong tumingin sa kanya, ngunit kinabukasan, hindi siya samipot doon. Sa halip, nasa paaralan ito at tumatawag sa isang kakilala para pumunta sa arena matapos ang klase. Mukhang hindi niya nakuha ang huling bahagi ng pagsasanay ni Chung. Sa isang alaala, nakita si Yang Go na tinutukso si Dale, kinu-question kung tunay bang bali ang braso nito o kung nagpapanggap lang sa takot na muling lumaban. Paulit-ulit niya itong tinutulak magsalita. Pinaaalala kung paano ito nagyayabang sa kantina. Hanggang sa tuluyan niya itong itinulak pababa, kinukutya na alam na raw nito ngayon ang lugar niya. Sinadyang tapakan ni Yang Go ang nakabalot na braso at natatawa pang sinabi na aksidente lang ang lahat. Muling nagtanong si Dale kung balak ba nitong lumabag sa mga patakaran ng paaralan. Hinablat siya ni Yang Go sa kwelyo at tumatawang sinabing wala nang pakialam ang sinuman sa mga patakaran dahil halos wala na rin ang nagpupunta sa arena. Biglang sumulpot si Hilso at hinarang ang suntok ni Yang Go, bagay na ikinagulat nito. Dito nagsimula ang tagpong nag-udyok kay Hilso na haminin si Yang Go sa arena. Alam niyang wala ng oras para mag-ensayo at panahon na para patunayan ang sarili. Natawa si Yang Go nang makita siya, tinawag pa siyang batang suka, sabay hawak sa nakabalot na braso at hinalang nag-iisa itong nagsasanay. Mabilis namang inalis ni Hilso ang kamay nito, dahilan para magulat si Yang Go. Muli siyang hinamon ni Hilso. At sa halip na magalit, mas lalo lang natawa si Yang Go.
Sinabi nitong tila masaya ang laban na iyon at magiging kawili-wili, sabay paalalang ipapakita niya kung ano na ang kalagayan ng arena sa mga nagdaang araw. Samantala, naghihintay si Chong sa bubungan at iniisip kung bakit siya pinaghintay. Biglang bumukas ang pinto at dumating si Hang, nagtanong kung nasaan siya kagabi at kung alam ba niya ang nangyari sa arena. Hindi alam ni Chong, kaya ipinaliwanag ni Hang na nagpakita si Shoko sa arena at nagbabala na kung magpapatuloy ang ganitong kalagayan, lalo lang lalala ang sitwasyon. Hinimok niyang kumilos agad si Chong. Ngunit ngumiti lang si Chong, nagtataka na nagpakita si Shoko. Naiinis si Hang at tinanong kung bakit hindi siya nag-aalala. Binanggit na malapit nang bumagsak ang arena. Sumagot si Chong na kung guguho ito dahil lamang sa isang maliit na bagay, marapat lang na gumuho ito. Hindi raw dahil sa mahigpit niyang pagpapatupad ng mga patakaran kaya nila nagawang mag-enjoy sa arena, kundi kabaligtaran, para itong maruming ilog na kusaring lilinisin ng sarili. Kung magbabago ang arena dahil lamang sa kapangyarihan ng iisang tao, magiging iba nga ang sitwasyon, ngunit kung hindi, ibig sabihin ay wala itong tunay na layunin mula sa simula. Sa klase, narinig ni Kang na tinanong si Yang kung totoong hinahamon siya ni Hilso. Natawa si Yang at kinumpirma ito, idinagdag pang bigla raw itong nabaliw at nagyayabang, at tila nagsasanay pa dahil nakabalot ang braso. Tiniyak niyang tatapusin niya si Hilso sa arena. Tahimik na nag-isip si Kang, dahilan para tanungin ni Yang kung may problema. Sagot ni Kang, wala silang makukuhang pakinabang sa pakikisalamuha sa talunan tulad ni Hilso, at mas mabuting ituon ng pansin sa pagpapatamba kay Chon. Natawa lang si Yang at sinabing wala itong dapat ipag-alala. Sisirain daw niya ang isang braso ni Hilso para hindi na ito muling maging sagabal. Alam niyang dapat manalo siya ng walang kapintasan at hindi pwedeng magpabeya, lalo na matapos ang lahat ng paghihirap nila para pagtibayin ang kapangyarihan nila sa arena. Sa labas ng paaralan, kinumprante ni Rock si Hilso kung ano ang iniisip nito at bakit niya hinamon si Yang. Paalala niya, kahit si Dil ay nabigo, kaya paano pa kaya siya? Naisip ni Hilso na padalos-dalos ang ginawa niya at kung tama bang sumuwi siya kay Chong, lalo na't huling pagsasanay na yon. Hinimok siya ni Dil na kanselahin ang laban dahil napakadelikado kay Yang. Ipinunto pa nito na bagong lipat siya at hindi pa niya alam na ang kalaban ay gumagamit ng maduduming taktika. Siguradong talo na raw ang magiging resulta. Tumanggi si Hilso, paalalang nasugatan si Dil habang ipinagtatanggol siya. Sanay na raw siyang maliitin at gawing palabas, ngunit ayaw na niyang manatili sa ganoong kalagayan. Ang una niyang kalaban ay dapat si Yang, at nais niyang tapusin ang laban na hindi niya natapos sa kantina, gaano man ito kadelikado. Pagsapit ng gabi, pinag-uusapan ng mga estudyante na dumaan si Hilso sa espesyal na pagsasanay. Napakaraming nanood, pinakamalaking pagtitipon sa arena nitong mga nakaraang araw. Napansin ni Rock na mula nang pumasok sila, ngayon lang ganito karami ang tao. Sabi naman ni Dil, malaki ang naging epekto ni Hilso sa huling dalawang laban, at ang tunay na saya sa arena ay hindi kung malakas o mahina ka, kundi kung kaya mong harapin si Yang. Ngunit napansin nilang nahuhuli na si Hilso, at nagtawanan ng ilan na baka natatakot na ito. Natawa rin si Yang at sinabing mas mabuting tumakas na lang ito para matapos na nila sa labas ng paaralan. Habang nag-aalangan ang mga tao kung sisipot pa siya, biglang bumukas ang pinto, lumingon si Rock at nakita si Hilso na papasok. Lahat ay nagulat nang makita siyang kalbo na, at idineklara nitong ngayon lang niya tunay na nararamdaman na may kabuluhan ang pagpasok sa paaralan. Pinipigil ni Yang ang tawa ngunit kalaunan ay sumabog din ito. Halos lumuha sa kakatawa, sabay tanong kung akala ba nitong magbabago ang lahat sa pag-aahit ng ulo. Nagtawanan din ang iba pang estudyante, tinawag pa siyang baliw at nakakahiya. Ngumiti lamang si Chong sa gilid habang matatag na sinabi ni Hilso na magpatawa man sila ngayon. Hindi sila magtatagal sa pagtawa. Sinimulan ni Yang ang laban sa pagsabi na minsan ay kasing kumpiyansa rin ni Dil si Hilso, ngunit tingnan daw kung paano ito natalo. Sagot ni Hilso na babagsakin niya si Yang. Itinaas ni Hang ang kamay at inutusan silang maghanda. Habang papalapit ang laban, itinaas ni Yu ang kamao,
Idineklara na wala na ang dati niyang sarili at handa siyang manalo kahit isugal pa ang buhay. Nagsimula ang laban. Sumugod agad si Hilso, tumira ng jab ngunit nasangga ni Yango. Pinuri nito ang tapang niya ngunit sinabing hindi iyon sapat, sabay kontra ng suntok na tumama sa mukha ni Hilso. Idinagdag pa ni Yango na pagsisisihan nito ang pagpili sa kalokohang laban na ito, tinawag pa siyang kaiyahiya. Sunod-sunod na binanatan si Hilso ng matitinding suntok, isang malakas na kombinasyon na nagtulak sa kanya sa kabilang dulo ng ring, sinundan ng paikat na siko at kaliwang suntok sa mukha. Tinukso pa ni Yango na walang kwenta ang kanyang pagsasanay at nagbiro na parang punching bag lang siya. Hindi nagpatalo si Hilso, pinipilit na huwag umatras. Ngunit madali siyang iniwasan ni Yango na nakalagay pa ang mga kamay sa likod habang tinatanong kung ano raw ang ginagawa nito. Tinatawanan niya ito at sinabing dapat subukan nitong tamaan siya. Muli niya itong binagsak at sinabing sobrang bagal ng mga suntok nito. Nagsimulang mangutya ang mga nanunood, tinatanong kung saan napunta ang tapang niya sa umpisa. Ayon kay Hang, ganito eksakto ang inaasahan niya at lalo lang daw magiging mayabang ang kabilang panig. Ngunit sagot ni Chung, mas mabuting pagmasdan kung sino sa kanila ang mas nakapokus sa laban. Habang tumatawa si Yango na para bang may human punching bag siya, napansin itong hindi na itinaas ni Hilso ang depensa. Sabi ni Hilso, doon palang magsisimula ang laban. Bumalik ang eksena. Sa bubungan, nagbalik tanaw siya sa sandaling sinabi niya kay Chung na hindi siya makakarating sa huling sesyon ng pagsasanay. Nilabag niya ang utos na huwag pumasok sa arena bago matapos ang pagsasanay at padalos-dalos na hinamon si Yango. Hindi na raw niya kayang magpigil. Sinabi ni Chung na kailangang baguhin ang plano at tumakbo papalapit. Para sa kanya, ang mise-en-scene ng laban ay pinakamabisang kapalit ng tunay na pagsasanay. Mabilis siyang umatake, tumama ng suntok sa tiyan ni Hilso na nagpahagis dito, at tinanong kung plano ba nitong tumanggap lang ng bugbog sa arena. Nagpatuloy ang mabilis na pagsasanay. Dumpensa at umatake si Hilso ngunit paulit-ulit siyang iniiwasan at binabanatan ni Chung, sinasabing mabagal at mahina ang mga suntok nito. Sagot ni Hilso, alam niyang hindi siya lalakas sa ilang sesyon lang, pero kailangan pa rin niyang manalo. Nang tumira siya ng kanang suntok, mas mabigat ang tunog nito, katulad noong pagkakataong tinamaan niya si Snell, at pati siya ay nagulat. Tinanong ni Chong kung talagang gusto niyang manalo. Saka tinanggap ang suntok ng walang depensa at sinabing ibaba muna nito ang bantay. Balik sa arena, sumigaw ng malakas si Hilso at nagsimulang magpakawala ng sunod-sunod na suntok. Nabahala sina Rock at Deal. Tinatanong kung sumuko na ba ito sa disiplina at basta na lang sumasapak ng walang direksyon. Natawa si Yango at tinanong kung magpapatuloy ba itong maghagis ng suntok na walang tatama, saka kumontra. Ngunit nadaplisan ang pisngi nito at biglang nahawakan ni Hilso si Yango, bagay na hindi niya inasahan. Pilit siyang itinulak ni Yango palayo, nagtatanong kung ano raw ang ginagawa niya. Nagsimulang mainip ang mga manunood. Tinatawag ang laban na walang kwenta at isang panig lang ang lumalamang. Hinawakan ni Yango ang ulo ni Hilso at paulit-ulit na tinuhad ang mukha nito, sinasabing tumigil na lang at bumagsak. Ngunit sa isip ni Hilso, tama ang lahat ayon sa plano. Bumalik ang eksena. Sa bubungan, ipinaliwanag ni Chung na kapag nahawakan ang leeg o katawan ng kalaban, kailangang ibaba ang bantay at kontrolin ang galaw nito para magsimula ang laban. Ipinakita niya mismo kung paano tinatamaan si Hilso sa tagiliran. Ayon sa kanya, mahirap tamaan ang gumagalaw na target, pero kung hindi makagalaw ang kalaban, mas madali. Tinuruan niya si Hilso na kapag sumasagot ng suntok ang kalaban, manatiling kapit at maghintay ng pagkakataon para tumira ng mas malakas na suntok sa tiyan. Bumalik sa arena, pinaigting ni Hilso ang kamao at tinamaan si Yango sa tagiliran, sinasabing kailangang maging hindi mahulaan ang galaw. Patuloy siyang binabanatan ni Yango, pero ngayon ay gumaganti na rin siya. Napangiwi si Yango, iniisip na nakakainis na ito at tila may epekto na ang bawat tama. Habang naguguluhan siya, patuloy na tumatama si Hilso sa tiyan nito, isang taktika na tinawag ng ilan na dirty boxing.
Doon na napansin ni Dil na pinupuntirya ni Hilsu ang katawan dahil hindi niya matamaan sa mukha. Napansin ni Yango ang taktika ni Hilsu at nagsimulang umatras para magkaroon ng distansya. Para kay Hilsu, yun na ang pagkakataon, nakita niya ang butas sa depensa at alam niya kung saan siya dapat tumira. Binuksan niya ang tindig at nagbitaw ng jab, ngunit naiwasan yun ni Yango na nagsabing masyado raw halata ang taktika. Pinanood ni Chung ang eksena at naalala ang sinabi niya noon na doon na magtatapos ang pagsasanay. Pinaalalahanan niya si Hilsu na puno ng hindi inaasahang pangyayari ang isang laban at hindi sapat ang matutunan sa ensayo para manalo, kaya dapat walang tigil sa pag-atake. Tama ang plano ni Hilsu, nais niya talagang umiwas si Yango para sa sandaling mahawakan niya ang batok nito. Nang magawa niya yun, alam niyang dumating na ang pagkakataon. Napagtanto ni Yango na nalaglag siya sa bitag, at bago pa ito makabawi, tumama ang mabigat na kanang suntok ni Hilsu, dahilan para liparin si Yango paatras. Nagulat ang lahat sa arena at nagsimulang maghiyawan pabor kay Hilsu. Ngayon malinaw na nagbago ang agos ng laban. Alam ni Yango na magiging mas mahirap ang laban kaysa inaasahan, ngunit binalaan siya ni Hilsu na nagsisimula pa lang siya. Muli siyang tinawag ng ilan na vomit boy, ngayon may kasamang sigaw na naniniwala sila sa kanya. Bumangon si Yango at sinabing tsamba lang yun, basta lang daw siya sumuntok ng walang direksyon at sinwerte. Muli siyang sumugod ngunit tinamaan agad ng jab sa mukha at kasunod na kanang suntok sa ulo. Habang nagbabalik ang ulirat ni Yango, mabilis nang umatake si Hilsu at muling nagpakawala ng malakas na kombinasyon. Napangiti si Hang at inaming mas mahusay si Hilsu kaysa sa inakala, kaya nitong baguhin ang takbo ng laban. Ayon kay Chung, sa laban sa ganitong antas, tibay ng katawan at isipan ang pinakamahalaga, ang hindi inaasahang mga atake ay kayang sirain ang konsentrasyon ng kalaban, kaya ngayon nasa pabor na ni Hilsu ang daloy. Pinunasan ni Yango ang dugo habang tahimik na nakatitig. At napansin ni Dil na mas kinakabahan na ito lalo na nang mapansin si Han na nakamasid at halatang hindi nasisiyahan. Naalala ni Yango ang sinabi ni Kang na hindi siya pwedeng matalo. Tinawag niyang nakakahiya ang nangyayari at tinaas ang binti sa tindig ng Muay Thai, pagod na sa laban na para sa kanya ay walang kwenta. Napagtanto ni Hilsu na hindi na siya pwedeng mag-atubili at kailangan ng tapusin ang laban. Ngunit sa maling tiyempo, tinamaan siya ng malakas na sipa sa mukha na nagpahagis sa kanya. Kinagat niya ang labi para hindi mawala ng ulirat at nagtataka kung anong klaseng sipa iyon. Sumunod ang isa pang sipa sa tiyan, at bawat tama ay parang hampas ng bakal. Patuloy siyang sinisipa ni Yango hanggang mapasadsad sa lubid, sabay pangungutya na ang talunan ay dapat alam ang lugar at manatiling nakayuko, tinawag pa siyang walang silbi. Para kay Hilsu, bawat tama ay parang kanyan at wala siyang makitang butas para makaganti. Naalala niya ang sinabi ni Dil noon na mag-ingat dahil tila may itinatago si Yango. Lalo na sa mga sipa nito. Ngayon alam na niya kung bakit dahil parang bakal ang tumatama sa kanya. Muling tinaas ni Yango ang binti, sinabing bagay na bagay sa kanya ang takot na itsura at dapat na siyang magmakaawa na parang aso. Tinangka ni Hilsu na umiwas ngunit huli na at muling tinamaan sa mukha, sinundan ng parang kombong mula sa isang laro sa kalye. Tuwang-tuwa si Yango habang para kay Hilsu, kahawig ito ng mga malupit na nanakit sa kanya noon, pare-pareho lang sila, mga walang puso. Sa kabila ng sakit, itinulak niya ang likod pababa at tinanggap ang isa pang sipa sa pisngi, bagay na ikinagulat ni Yango. Nagtanong si Dil kung ano ang ginagawa niya. Ngunit sinabi ni Hilsu na hayaan na siyang sip-ain ng sip-ain dahil alam niya kung saan patutungo ito. Tinawag siyang katawa-tawa ni Yango at tinanong kung iniisip ba nitong mapipigilan siya ng ganoon. Ngunit sa bawat sipa, tinatamaan lamang ni Yango ang puwita ni Hilsu. Nagtawanan ang mga manunood, tinatanong kung anong klaseng galaw yun at sinabing palaging may kakaibang paraan ng paglaban si Hilsu. Humanga si Dil at tinawag itong matalino, na baka yun pa ang pinakamabisang depensa sa posisyon niya ngayon. Naiinis si Yango at sinabi na kung ganito ang gagawin, dapat subukan ni Hilsu na depensahan gamit ang ulo. Sumipa siya ngunit nakaiwas si Hilsu,
Sinabing mabagal na ang sipa at malinaw niyang nakikita, na pabor sa kanya. Napansin ni Deal na bumagal ang laban at may kakaiba rin siyang naramdaman noong nakalaban niya si Yango. Malalakas ang mga sipa nito ngunit parang ayaw nitong gamitin ng todo. At hinala niya na mas malakas ang sipa, mas malaki rin ang panganib nito. Habang tumatagal ang laban, mas napapagod si Yango, kaya hindi na kailangan ni Hilso ang kanyang Butt no Jutsu at tuluyan na lang niyang iniiwasan ang mga sipa. Sa isang pag-iwas, may napansin siya, ngunit sa kanyang pagkukulang ng bantay, tinamaan siya ng malakas na paikat na suntok sa ulo. Sinamantala ni Yango ang sandaling iyon, tinawanan siya at sinabing hindi niya ito inasahan, ngunit tapos na ang lahat. Sumipa siya ng parang sa soccer, direkta sa ulo ni Hilso, at malinaw na narinig ang tama. Sinabi ni Yango na gaano man katatag si Hilso, hindi niya ito kakayanin at dapat niyang maintindihan kung ano ang kapalit ng pagmamatigas. Ngunit tumawa si Hilso at sinabi na sobrang bagal at mahina na ng sipa nito. Dito nagsimulang kabahan si Yango. Pinwersa siya ni Hilso pabagsak sa lupa. Nagsimulang pawisan ng malapot si Yango, may kutob na may kakaiba, habang binabanggit ni Hilso ang kabigatan at kakaibang tunog ng kanyang mga sipa. Nakita niya ang kumikislap na bagay tuwing sumisipa ito. Hinablat ni Hilso ang pantalon ni Yango, dahilan para manginig ito at sumigaw sa isip, walang magawa para makagalaw. Nang mahawakan ni Hilso ang leleyan ng pantalon ni Yango, bigla niya itong pinunit, saka sinabing nakuha na niya ito. Bumungad sa lahat ang nakatagong metal na panangga sa binti ni Yango. Noon lamang naunawaan ni Hilso kung bakit mabilis na napagod si Yango, may mabigat pala siyang suot sa mga binti. Agad namang nagsimulang mangutya ang mga nanunood. Tinatawag si Yango na Mandaraya at nagsasabing kunwari lang itong malakas dahil sa metal na panangga. Komento ni Han, kakaiba raw talaga ang mga sipa ni Yango, at tinanong si Chung kung ano ang dapat gawin. Ngumiti lang si Chung at sinabing maghintay na lang sila, dahil matatapos din ito agad at si Hilso na ang tatapos sa laban. Nang mapasa kamay ni Hilso ang pagkakataon, pinagmamalupitan niya si Yango sa pamamagitan ng sunod-sunod na malalakas na suntok sa mukha habang nakadagan sa kanya. Hindi makapagsalita si Yango at naitanong kung bakit hindi man lang napapagod si Hilso. Sagot ni Hilso, kilala na niya ang ekspresyon na yun ang mukha ng taong wala nang balak lumaban. Iyon din ang dating mukha niya noon kapag natatakot, pero tapos na ang panahong yun. Ngayon ay natuto na siyang tumayo para sa sarili. Habang namumuo ang luha sa kanyang mga mata, humiyaw siya at binigay ang isang napakalakas na suntok na tumama direkta sa mukha ng Yango, dahilan upang tumama ang ulo nito sa sahig ng arena. Mabilis na namutla ang mga mata ni Yango, halos mawala ng malay, kaya agad pinahinto ng referee ang laban at idineklara si Hilso bilang panalo. Itinaas ang kamay ni Hilso at dama niya ang kasiyahang sa wakas ay nag-api niya ang isa sa mga nanliligalig gamit ang sarili niyang kamao. Samantala, nakahandusay si Yango, hindi makapaniwalang natalo siya. Sa kanyang isipan, nakita niya si Kang at inusal na hindi pa tapos ito at maghihiganti siya. Ngunit tinawag lamang siya ni Kang na walang silbi at nilisan ang lugar. Mula sa paligid, nagsimulang maghagis ng bato ang mga tao kay Yango. Tinatawag siyang Mandaraya at nananabik na hominin siyang muli kinabukasan. Lumapit si Hilso, bagay na ikinagulat ni Yango. Inilahad nito ang kamay at sinabing bumangon na kung malinaw na ang isip. Gusto sana niyang talunin si Yango dahil nandaya ito, ngunit may mga patakaran kaya mas mabuting sa susunod ay magpakatutuo na lamang sila sa laban. Hindi nakapagsalita si Yango, habang si Han ay natawa. Sinasabing mas kawili-wili pa si Hilso kaysa sa inaakala niya. Hindi rin makapaniwala si Han na iniaalok pa nito ng kamay si Yango. Si Chung naman ay nagsabi na ngayon lang tuluyang naging anyong mag-aaral ng Six Gates High School si Hilso, at mas may kakayahan pa ito kaysa sa kanyang inaasahan. Biglang umalingaw-ngaw ang boses ni Shoku mula sa gilid, nagtatanong kung ano ang nangyayari at bakit nag-aaway ang mga maliit na isda sa arena. Nagulat ang mga manunood nang hawakan ni Shoku si Yango at sabihing isa itong walang kwentang nilalang na hindi man lang kayang maging matinong talunan, at wala itong lugar sa paaralan. Hindi kilala ni Hilso kung sino ang taong yon,
Ngunit agad pumasok si Chung sa ring at tinanong si Shoko kung ano ang ginagawa nito. Tugon ni Shoko, matagal na raw silang hindi nagkikita. Sabay tawag kay Chung na isang taksil. Nilapitan niya ito at sinabing nainis siya sa kabobohan ng laban na nasaksihan niya. Mas gugustuhin pa niyang wasakin ang arena at durugin ang paaralan. Napangiti si Chung, sinasabing akala niya ay naglaho na si Shoko mula nang tumahimik ito. Ngunit kung handa itong lumaban, handa rin siyang sagupain ito at ipakita kung paano gumagana ang arena. Pamwesto silang dalawa para magsimula, habang ang mga estudyante ay nagulat na makikitang mangyayari ito bago pa sila makapagtapos. Nagtaka si Hil-so kung kaibigan ba ni Chung si Shoko, at nang sagutin siyang hindi, napagtanto niyang isa rin itong dating transfere. Noon daw bago palikhain ang fight arena, si Shoko ay nakikipagtagisan na para sa titulo ng pinakamalakas sa paaralan. Namangha si Hil-so nang marinig na si Shoko ay katumbas ni Tron sa lakas. Itinakip ni Shoko ang paa sa sahig at nagsimulang magunat, tinatanong kung gaano nakatagal mula nang magharap sila sa ganitong laban. Naasar si Chung nang marinig ang pagbabalik tanaw nito at tinanong kung sabik na ba itong muling matalo. Tinawag siya ni Shoko na arogante at agad sumugod, sinasabing nagpakahirap si Chung para maabot ang tuktok pero ganito lang pala ang ginagawa ngayon. Sa lakas ng hampas ng hangin mula sa kanyang galaw, nagtakbuhan ang mga estudyante, natatakot na gumuho ang ring. Madaling naiwasan ni Chung ang atake, tinanong kung saan ba nakatutok ang hampas ni Shoko. Ngumiti lamang si Shoko at sumubok ng isang mabigat na suntok mula sa itaas, na muling naiwasan ni Chung, kasunod ang sipa na ganoon din ang resulta. Paulit-ulit itong naganap, walang tama si Shoko kay Chung. Nagtaka si Hil-so kung paano nakakakilos ng ganoon kab-ila si Shoko kahit may malaking tiyan, at napahanga siya sa galing ni Chung sa pag-iwas. Nagtanong si Hil-so kung ano ang mangyayari kapag natalo si Chung. Sagot ni Dil, mawawala ang arena at babalik sa dati ang paaralan dahil si Shoko ay isa sa mga tauhan ni Han. Sa patuloy na laban, nainis na si Shoko at sinabing parabang daga lang na umiilag si Chung, at dapat kalimutan na nito ang nakaraang panalo. Humanda si Shoko sa isang biglang pagsugod, sinasabing ibang-iba na siya ngayon. Tumira siya ng palm strike na bahagyang naiwasan ni Chung, pero tumama pa rin sa pisngi at nag-iwan ng hiwa. Natawa si Shoko, masayang nakatama rin sa wakas. Sunod-sunod ang mabibigat na atake nito, itinutulak si Chung pabalik sa ring, at sinabing kahit magpanggap itong kalmado, halata namang bumaba ang kakayahan nito. Napaatras si Chung, sugatan sa iba't ibang parte ng katawan, habang sinasabi ni Shoko na kung alam lang niyang ganito na ito kaina, matagal na sana niyang tinalo. Isa pang mabigat na suntok ang nagpabagsak kay Chung. Natawa si Hil-so sa kabaliwan ng eksena, nag-aalala kung paano pa makakabawi si Chung. Sabi ni Hil, mula sa mga narinig niya noon, mas malakas talaga si Shoko kaysa kay Chung, pero natatalo ito sa teknikal na aspeto. Ngayon, tila mas malakas na ito at baka dumaan sa espesyal na pagsasanay. Sa isipan ni Shoko, dama niyang iba na ang kanyang katawan, may ibinigay sa kanya na nagpapalakas ng husto. Inangat niya ang paa para sa isang axe kick at sinabing wala nang lamang sa kanya si Chung, sabay utos sa kanya na mamatay. Ngunit bago pa bumagsak ang sipa, tumama si Chung ng isang matinding suntok sa mukha ni Shoko. Sapat para itapon ang malaking katawan nito na parang tinamaan ng putok ng baril. Kumapit si Shoko sa lubad habang malamig na sinabi ni Chung na wala na siyang oras para sa ganitong bagay at tatapusin na niya ito. Lumapit siya at tinrato si Shoko na parang punching bag, bawat suntok ay tumatama sa tiyan nito hanggang sa umubo na ito ng dugo. Sa isip ni Shoko, nagtatanong siya kung bakit biglang nangyari ito, at iniisip na baka mula pa noon ay pinipigilan lang ni Chung ang tunay na lakas niya. Sa huli, ibinigay ni Chung ang mabagsik niyang kanang suntok, direkta sa sikmura ni Shoko. Hanggang sa lumampas ito sa mga nanunood. Napatigil ang lahat sa pagkagulat, at maging si Hil-so ay napahanga. Hindi siya makapaniwala sa nakita at tinanggap na sadyang napakalakas ni Jang Chung. Doon ay napagtanto nilang ang nasaksihan ay ang labanan ng pinakamalakas sa Six Gate High School.
Biglang napalingon si Jiang Chung at nahuli ang mga mata ni Park Yang-go na patagang umaalis. Mabilis niya itong itinuro at sinabihan na hindi siya makakatakas ng walang kaparusahan. Natigilan si Yang-go, nanginginig at litaw ang takot sa kanyang mukha. Mariing iniutos ni Jiang Chung na lumapit ito at lumuhod. Sa gitna ng arena ay sumunod si Yang-go, nanginginig habang nakaupo, at humarap kay Jiang Chung na may hawak na pamalo. Naging matalim ang titig ni Jiang Chung habang hawak ang pamalo, at doon ay napagtanto ni Yang-go na maaari siyang mamatay kapag tinamaan. Nanginginig, agad siyang nakiusap, nagmamakaawa at ipinaliwanag na hindi niya sinasadya, na mula pagkabata ay inapi na siya at ang tanging paraan upang makaligtas ay ang kanyang ginawang pandaraya. Ang kanyang mga salita ay umalingaw-ngaw sa paligid at nagdulot ng katahimikan sa lahat. Umiiyak si Yang-go, sinasabing isa rin siyang biktima at humihingi ng kapatawaran, nangangakong hindi na uulitin. Tahimik na pinagmasdan siya ni Jiang Chung, nananatiling malamig ang mga mata. Muling iniutos na lumuhod si Yang-go. Sa nanginginig na katawan ay unti-unting bumagsak ito sa sahig, ang luhay dumadaloy kasabay ng kanyang paghihinagpis. Pinagmamasdan ni Jiang Chung ang nakaluhod na binata habang hawak pa rin ng mahigpit ang pamalo. Ibinangon niya ang pamalo at nagbabala na kagatin ni Yang-go ang kanyang ngipin kung ayaw nitong mawalan ng malay. Nanginginig at nangingilid ang luha, hindi mapigilan ni Yang-go ang matinding takot. Habang papalapit na ang hampas, napatigil si Jiang Chung nang makita niyang sobra na ang panginginig nito. Ang biglaang paghinto ay nagdulot ng tawanan mula sa mga manunood. Lalong kumalat ang kahihiyan nang makita nilang hindi napigilan ni Yang-go ang sarili at napatalsik ang ihi. Ang buong arena ay nagtawanan, tinuturing siyang kaiyahiyang alamat ng araw na iyon, habang nanatiling malamig ang titig ni Jiang Chung sa kanya. Matapos ay lapit ang pamalo kay Yang-go ay itinulak yun palayo ni Jiang Chung at mariing sinabi na sa susunod ay wala ng awa. Nahulog ang pamalo sa sahig at iniwan niya ito habang si Yang-go ay umiiyak sa gitna ng mga manunood. Tahimik namang pinagmamasdan ni Kang In ang nangyayari. Sa kabilang banda, mariing tinapakan ni Jiang Chung ang sahig at itinaas ang kanyang tinig, umaalingaw-ngaw ang malakas na sigaw na nagpatahimik sa lahat. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, at subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss.